dumating ang bagong taon. Nagpadala ang Diyos ng kayamanan ng swerte. Hahaha. Ah. Ah. Aba. Tao, halika. May nasaktan ng kidlat. Bayan. Swerte, dumating. Uminom ka muna ng tubig. Hey, ayos lang ba, mortal? Ikaw ang nagligtas. Sa akin, Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan. Mortal. Tapos na. Ito. Baka nasaktan ka ng kidlat at naging bobo ka. Ikaw ang naging bobo dahil sa kidlat. Pero, dahil ikaw ang nagligtas sa akin, Diyos ng kayamanan, kaya't ako ay makakapagbigay sa iyo ng isang kahilingan. Sabihin mo, ano ang iyong kahilingan? Ako ay isang simpleng manggagawa. Ano ba ang maaari kong kahilingan? Ang nais ko lang ay kumita ng mas maraming pera at pakasalan si Wiwi ng maaga. Tapos sabay-sabay, masayang magdaos ng bagong taon. 0, kumita. Madali lang to. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang isang napakataas na kakayahan. Kumita ng pera parang umiinom ng tubig. Hahaha. Maligayang pagyaman. Kumikita na parang umiinom ng tubig. Anong bagay to? Nasaan ang tao? Naku. Pangkaraniwang tao. Hanggang sa muli. Tandaan mo, kailangan mo talagang uminom ng maraming tubig. Nakakabigla. Sige na. May pumasok sa iyong bank card. 8,000. Sige na. Paano napasok ang 8,000 sa aking card? Walang kaalaman. Baka naman iyon. Kuripot na boss. Nagbigay ng bonus. Wiwi. Kinfeng, tapos ka na ba sa trabaho? Kakain kami ng dinner kasama ang mga magulang ko. Huwag mong kalimutan. Oh, darating na ako. Bakit hindi ka pa dumarating? Hindi ko alam kung sino ka. Mom at dad. Puso. Lumipad. Puso. Ito ang boyfriend ko na si Kinfeng. Magandang araw, tito at tita. Masaya akong makilala kayo. Narinig ko na mahilig si tito sa pag-inom ng tsaa, kaya't bumili ako ng 2 lata ng tsaa para sa tiyuhin. Si Xiao Kim. Hindi naman tiyuhin ang nagsabi sa'yo. Itong 108 lata ng tsaa. Paano mo naman naisip na ibigay ito sa iba? Ito, sa unang pagkikita, ganyan ka na kamaingat. Pagkatapos ng kasal, paano mo ako buhayin, Weiwei? Naku, mali ba ang sinabi ko? Kinfeng, sabihin ko sa'yo, kahit na ang pamilya namin, hindi naman mayaman. Pero, ang mga kondisyon ay tiyak na hindi masama. Kung talagang seryoso ka, napakasalan si Weiwei. Kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Nakuha mo? Auntie, huwag mag-alala. Gagawin ko talaga. Ayos na. Umupo ka. Narito ang iyong bank card. Pumasok ang 20,000 piso. Bakit pumasok na naman ang 20,000 piso? Ito ba'y isang scam na mensahe? Pasensya na, nakarating ako ng huli. Channing, Jiao. Halika. Mabilis. Tatay, nanay, Channing, Jiao. Nandito na kayo. 8. Tatay, kakatapos lang ni Channing ng business trip. Partikular na nagdala siya para sa'yo. Ng 2 kahon ng Yuyuan Longjing. Oh, ang kahon na ito ay nagkakahalaga ng 28,000. Naku, Channing talagang may puso ka Naku. Ayos, ilagay mo muna ito. Tay, ganito kababang kalidad ng tsaa. Saan ito galing? Ganitong basura, para bang pagkain ito? Anong ginagawa mo? Weiwei, yung 2 kahon ng murang tsaa. Baka naman galing yan sa boyfriend mo, di ba? Baka mas mabuting pulutin mo na, at punasan. Maaari pa niyang dalhin iyon para pakainin ang mga manok. Kayo, walang anuman. Nawala na, okay lang iyon. Susunod na. Magdadala ako ng 2 bagong lata para sa tiyuhin. Hindi na kailangan. Itong 108 lata ng tsaa. Natatakot akong magkasakit sa tiyan. Tama nga. Channing, Jiao. Malayo ang nilakbay mo. Got ka na, di ba? Sige na, umupo ka at kumain. Umupo. Kinfeng, yan ba ang upuan mo? Umupo ka sa tabi. Mama, paano mo naman? Nasasabi iyan kay Kinfeng. Siyang nagbigay nito. Basura, paano ka makikipag-usap? Itong pagkain ngayon. Kung gusto mong kumain ka. Umalis ka. Walang anuman. Dito lang ako sa tabi. Sasamahan kita. Tao.
Kinfeng ah. Si Wiwi, ang bayo niya, ay isang supervisor sa One Feng Group. Ang buwan ng sahod ay 200,000. Saan ka nagtatrabaho? Magkano ang sahod mo sa isang buwan? Ay, tito, nagtatrabaho ako sa construction site. Isang buwan na sahod ay 3,000. 3,000? Ano? 3,000? Isang buwan na sahod, 3,000 lang. Hahaha. Ay naku, hindi ko talaga inasahan. Ngayon ang sahod ay may mahigit 3,000 pa sa isang buwan. Baka gusto mong i-recommend kita na maging guwardiya sa ilalim ng aming opisina. 4,000 pa ang sahod sa isang buwan. Talaga namang hindi ito marami, pero tiyak na magsisikap ako. Gagawin kong makuha si Wiwi, mamuhay ng mas magandang buhay. Ay, wag nang magsalita ng mga walang kabuluhan. Tanungin kita, nang ikasal sina Chanming at Jiao Jiao, ang dote ay ibinigay. Ating 88,000. Ikaw, anong balak mong ibigay? At saka, si Tianming at ang aming Jiao Jiao, nang ikasal sila, ang kanilang bahay pansamantalang kasal ay 500 metro kwadrado at nagkakahalaga ng 3 milyon. At si Tianming lang ang nagbayad ng buo. Anong klaseng bahay pansamantalang kasal ang gusto mong bilhin? Gaano kalaki? Anong komunidad ang bibilhin? Babayaran ng buo o installment? May isang buwan pa si Tianming. Bigyan tayo ng 3,000 gastos. Ikaw, magkano ang maibibigay mo? Si Tianming ay may utang sa ating dalawa. Isang tao, isang kotse, 50,000 pampasaherong sasakyan. Gaano karaming pera ang gusto mong bilhin? Ang bahay namin para sa pagtanda. Saan mo balak bumili? Aba, bakit parang dumami ang laman ng bank account ko? Ang dami ng pera. ₱500,000. Habang umiinom lang ako ng tubig. Bakit biglang dumami ang perang ito? Kaya bibigyan kita ng isang napakataas na kasanayan. Kumita ng pera parang umiinom ng tubig. Hindi ba yung matandang lalaki, totoong Diyos ng kayamanan, uminom lang ako ng tubig. Ang pera sa bank account ay magiging mas marami. Tingnan mo, wala ng pera. Walang pera, walang bahay at walang kotse. Oo, sino bang nagsabing hindi? Talagang totoo. Dahil dito sa kakayahang ito, kumikita ako. Hindi ba't kasing simple lang ng pag-inom ng tubig? Ngayon, yayaman na tayo. Ngayon, yayaman na tayo. Wiwi. Ahahaha. Tinanong ka ni Qin Feng, bingi ka ba o pipi? Ay naku. Sigurado akong wala siyang mukha para sumagot. Kaya't nagkukunwari siyang bingi at walang nakikinig. Sa wakas, sa mundong ito, may mga lalaking katulad ni Tianming na mayaman at mapagbigay. Siyempre, mayroon ding mga mahihirap at kaakit-akit na mga lalaki. Ay, kapatid, sabi mo nga, di ba? Huwag mong sabihin ganyan. Ang dangal ng mga mahihirap, napakasensitibo. Ay, wiwi. Matapos ang hapunang ito, agad na makipaghiwalay ka sa akin. Talagang nakakahiya. Marami. Hahaha. Nakakatawa talaga. Sa loob ng isang pagkain, ang 3,000 pera mo ay maaaring maging higit sa ilang milyong. Ayos. Sang-ayon ako sa paghihiwalay. Qin Feng, ikaw. Tito at tita, ngayon ay tapusin natin ang hapunang ito. Pagkatapos, tingnan ninyo ang balance ng aking bank card. Kung gusto niyo pang magpatuloy. Naipaghiwalay ako at si Weiwei. Wala akong ibang sasabihin. CJ, pagkatapos ng hapunang ito, titingnan ko kung gaano karaming pera ang nasa card mo. Ngayon, ako, uminom ng tubig at kumita. Mga ilang milyon. Uminom ng tig-iyam na bilyon. Walang problema. Waiter, magdala ng tubig. Ang iyong bank card, may pumasok na 8,000 piso. Kulangan, dagdagan pa. Ang iyong bank card, pumasok na 500,000 yuan. Pumasok na 200,000 yuan. Kulang pa ng 500,000. Hindi pwede. Masyadong maliit ang baso na ito. Nakaapekto sa aking pagganap ah. Ayos lang. Isa, paano ka naman makakakain? Laging umiinom ng tubig ah. Namatay sa uhaw sa nakaraang buhay. Sa tingin ko, siguradong ayaw sa inumin dito. Masyadong mahal. Hindi siya makabili. Kaya, kailangan lang uminom ng libreng tubig. Nakakahiya. Waiter, pakibigay sa akin ng isang bote ng 88,000 piso na 82 na lafite. Ay naku, hindi pa ako nakainom ng 88,000 alak sa buhay ko. Talagang magaling si Tianming ah. Pinapakita mo sa akin ang ibang mundo. Tama nga. Si cute sa construction site, kahit isang daliri lang ni Tianming, hindi ito kayang talunin. Waiter, ihatid mo sa akin ang pinakamalaking balde ng mineral na tubig. Magdala ka sa akin ng 5 balde. Hindi 8 balde. Ginoo, sigurado po ba kayo? Ang gusto niyo ay 8 balde ng mineral na tubig. Tama na. Kailangan yung pinakamalaki. Qin Feng,
Ang dami mong in-order na tubig. Maubos mo ba yan? Huwag kang mag-alala. Akala ko itong cute na ito. May gusto sanang ipabili. Naghahanap ng matagal. Akala ko ay kailangan ng balde. Tubig buhay pala. Hahaha. Nanay, ang presyo ng tubig buhay na ito ay 10 beses na mas mahal kaysa sa labas. Hindi pa siya umabot ng 1 buwan. 3,000 piso. Isang manggagawa ay makakapag-inom ng mineral na tubig dito. Para sa kanya, isang napakalaking luho. Tumawa ka. Mamaya makikita ko kung makatawa ka pa. Gino, ang 8 balde ng tubig na hiniling inyo ay naihatid na. Sige. Para sa inyo, ito ay tubig. Para sa akin, ito ay 100 milyon. Kinfeng, dahan-dahan kang uminom, Kinfeng. Ay naku, tingnan nyo na. Baka naman itong cute na ito ay nababaliw na. Parang hindi pa nakainom ng tubig sa buong buhay niya. Sa tingin ko, hindi siya makakakuha ng gusto natin. Walang buwan na 88,000. Nasisira na ang mga ugat ng selos. Huwag nang uminom, Kinfeng. Weiwei, tingnan mo ang sarili mo. Nakahanap ka ng cute na boyfriend. Nakakahiya naman ito. Talagang nakakahiya. Hipag. Tingnan mo itong mahihirap na boyfriend. Karaniwan sa construction site, nagbubuhat ng ladrillo kapag nauuhaw. Ganito ba siya? Uminom ng tubig? Mahal. Tingnan mo ang aso namin. Parang ganito kung paano uminom ng tubig. Totoo nga, na parang kopya. Kinfeng, nahihirapan na ako. Huwag ka nang uminom. Ang iyong bank card, pumasok ang 5 milyong piso. Ang iyong bank card, pumasok ang 20 milyong piso. Ang iyong bank card, pumasok ang 8 milyong piso. Kulang pa ng kaunti. Maging, bilyonaryo na ako. Ang iyong bank card, ay nakatanggap ng 100 milyong yuan. Hahaha. Su Tianming, gusto kong makipag-kumpara ng balance. Ano? Ikaw isang dukha. Gusto mo bang makipagkumpara sa aking asawa? Ng balance ng bank account, ang aking asawa, na kumikita ng 5 milyong taon-taon. Isang mataas na opisyal, sa isang kumpanya sa Fortune 500, kahit na sa pagitan ng kanyang mga kuko, ay may kaunting dumi. Sapat na yan para sa buong buhay mo. Gusto mong ikumpara sa kanya? Karapat-dapat ka ba? Talagang nakakahiya ka. Sa isang buwan mo lang, 3,000 piso ang sahod mo. Paano ka makakapagkumpara kay Tianming? Kung ang balance ng card mo ay kalahati ng kay Tianming, kukunin ko ang ulo ko para ipagulong mo. Hindi na kailangan ganun. Tito, kung sakaling ang balanse ko, mas mataas kaysa kay Su Tianming, kaya dapat ninyong ipangako sa akin. Napakasalan si Weiwei. Sige, Tianming, kumpara sa kanya. Hindi naman. Pero sabihin na natin ng maaga, kung matalo ka, agad na makipaghiwalay kay Weiwei. Huwag kang umuling. Parang pala ka na gustong kumain ng swan. Bukod dito, gusto kong lumuhod ka at magpanggap, mag-perform para sa amin. Ayos, napagkasunduan na. Kinfeng, Weiwei, maniwala ka sa akin. Walang paligoy-ligoy. Ngayon, ang balance sa aking bank account. Walang sinuman sa buong Haicheng. Mahal, talagang matigas ka sa iyong paninindigan. Nasa cellphone ko. Maari kong tingnan ang balanse ko sa bangko. Mama at papa, tingnan nyo ang balanse ko. Gaano karami talaga? Na mga 10,000, 1,000. 10,000, 100,000, milyon, 2 milyon at 500. Ay naku, talagang may kinabukasan si Tianming. May higit 2 milyong balanse ang cellphone. Ikaw, maliit na kuti, nasaan ang cellphone mo? Mga tito at tita, kaya dapat kayong maging maingat. At tingnan ng mabuti. Yung laman ng iyong card, 3 butil lang yan. Mabilis ko lang kayang bilangin. Bansa. Mom at Dad. Gaano kahirap ang taong ito na nakakapagpabigla sa inyo? Hindi naman siguro na wala man lang. Kahit 200 piso, di ba? Tianming. Mom, baka nabulag ka na. Halika tingnan. Ilang zero yan talaga. 10, 100, 1,000, milyon. Ano? 280 milyon. Asawa, paano kaya yung dukhang iyon ay magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Tingnan mo. 288 milyon. Kinfeng, saan mo nakuha ang ganitong karaming pera? Tungkol dito, mahaba ang kwento. Ipapaliwanag ko sa'yo. Nang dahan-dahan mamaya. Kumusta, iyo at siya? Ang balance ko sa card ngayon ay higit sa 10 beses kaysa kay Su Tianming. Ngayon, dapat na. Ipakasal niyo si Weiwei sa akin, di ba? Yes, FC. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang babahong nagdadala ng ladrilyo. Isang mahirap. Paano siya magkakaroon ng ganitong kayamanan? Yung cellphone niya may 288 milyon. Anong nangyayari? Siguradong may kinalaman ito sa tea. Ginagawa lang ito para magmukhang maganda sa inyong harapan. Nakuha ni Weiwei na naloko. Ayos ka, Kinfeng.
Halos naloko mo ako. Sabi ko na nga ba ikaw ay may ganitong kalaking pera. Nang matapos, alam ko na palang niloloko mo kami. Kinfeng, kahit anong mangyari, wala kang pera. Sinasabi ko na, ang gusto ko ay ikaw bilang tao. Talagang wala kang kailangang gawin para pakasalan ako na magsinungaling na ganito. Totoo ang sinasabi ko. Kung hindi kayo naniniwala, kunin niyo ang cellphone ko. Tumawag sa bangko. Suriin mo at malalaman mo. Anong silbi ng pagsuri? Kahit ilang daan lang ang nasa card. May dahilan ba para dito? Bakit pa magpapanggap ng iba? Para lang lokohin tayo. Hindi ko papayagang lokohin ako. Ay, ang cellphone ko. Mahal, natalo ka. Ngayon, lumuhod ka at tumahol na parang aso. Kayo, sobrang labis na kayo. Kahit na si Kinfeng talaga, ay hindi kasing yaman ninyo, siya pa rin ang boyfriend ko. Wala kayong dahilan. Sobrang nakakainsulto naman. Kailangan tanggapin ang pagkatalo. Siyang pumayag dito kanina. Hindi ako natalo. May dala akong ATM card. Kung gusto niyo malaman kung magkano ang pera ko, dalhin natin ang card sa bangko. Ilabas mo lahat ng pera. Doon mo lang malalaman. Sige. Tama lang, may bangko malapit dito. Sasamahan kita ngayon. Kung ang balance ng team ko ay mas mataas kaysa sa iyo, gusto kong makita ka sa harap ng bangko. Lumuhod ka at tumawag na parang aso. Sige. Sabi mo, kung sino ang matatalo ay tatawag na parang aso. Anong serbisyo ang nais ninyong iproseso? Kunin ang lahat ng pera sa card na ito. Lahat. Para makita ng taong ito, mahigit 20 milyon. Ano talaga ang konsepto nito? Sige po, Ginoo. Kunin mo ang pera sa aking card. I withdraw mo lahat. Ihambing natin. Tingnan natin kung sino ang mas marami. Sige po, Ginoo. Dahil sa malaking halaga, pakihintay kayo sa labas. Magpapadala kami ng sasakyan para ibalik ang pera. Dito po. Sasabihin ko sa iyo, ngayon ibigay mo sa akin. Maging masunurin ka at humingi ng tawad. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi kita papansinin. Kung hindi, sa oras na yon, sa harap ng lahat, magmumakaawa ka at tatawag na parang aso. Sobrang huli na ang pagsisisi. Wala pang dumating na sasakyan. Paano mo alam? Mamaya, magmumakaawa ka at matutong umangal na parang aso. Hindi ikaw. Si Tianming ay isang mataas na opisyal sa kumpanya. Ikaw, isa ka lang nagtatrabaho ng mabigat. Mas mabuti pa ba? Sino ang kaya mong ikumpara sa balanse mo? Kahit sino sa daan, basta makakita ng pulubi. Kita sa mga limos na kinikita. Mas malaki pa ang kita nila kaysa sa iyo. Kinfeng, itigil na natin. Humingi tayo ng tawad sa bayaw. Sumuko na tayo. Walang dahilan para magmukhang kahiyahiya ito. Huwag kang matakot, Weiwei. Tingnan mo ang pera ko. Malalaman mo, hindi na tayo kailangan. Tingnan ang mukha ng iba, at magtiis ng pang-aapi. Ayos lang, gusto kong makita kung gaano karaming pera ang mayroon ang isang. Mahirap na may malinis na bulsa, kung magkano talaga ang nasa estado. Oh, Ginoong Su. Ang 2,500,000 balanse ay inalis na lahat. Nandito lahat. Ang 2,500,000 ay kinuha bilang cash. Ang malaking truck na ito. Kung makakatulog ako sa pile ng pera na ito, magigising akong natatawa sa panaginip. Oy tao, nakita mo ba ang pera ng asawa ko? Bawat piraso nito ay mabigat. Maaari kang mapatay nito. Kung may alam ka sa sitwasyon, magmakaawa ka at aminin ang pagkakamali. Para sa ganitong halaga, hindi ito sapat para magmakaawa ako. Nasaan ang pera ko? Maaaring dahil sa halaga, masyado itong mataas. Wala tayong gaanong cash sa bangko. Kailangan itong kunin mula sa ibang bangko. Pakiusap, maghintay ka sandali. Ano iyon? Anong nangyari? Nandyan na ang 25 milyon. Pero hindi pa dumarating ang sa taong iyon. Baka hindi ito nasa bank account niya. Na balance, mas mataas pa kaysa sa 25 milyon. Di ba? Gawa, Mama, anong iniisip mo? Siyempre sa kanya yun. Kasi masyadong maliit ang balance niya. Hinanap na sa bangko. Ang buong bond ay hindi makabuo ng mga barya na ito. Oh ha. Kailangan pa ng oras para makuha ang cash. Maghintay lang kayo sandali. Uminom muna kayo ng tubig. Ayaw ko. Pangulo, masama na ang aming Jinhui Bank. Sa Sangay sa Haicheng, ay may kliyenteng gustong mag-withdraw. Ang Sangay ay kasalukuyang humihingi sa ating punong tanggapan ng pagkuha ng cash. Ang cash reserve ng branch sa Haicheng ay umabot na ng 100 milyon. Bakit kailangan pa niyang humiling sa aming punong tanggapan? Nakunin ang cash. Sabi ng kliyente, gusto niyang kunin lahat ng balanse mula sa kanyang card at ang balanse sa kanyang card may 280 milyon. Ano? At ang balance ng kliyenteng ito ay patuloy na tumataas. Kumikita na parang umiinom ng tubig. Talagang maganda ang kakayang ito. Basta uminom ka lang ng tubig. Tataas na ng 20 milyon ang balanse.
Sa loob ng ilang minutong ito, ang balanse ay tumaas ng 20 milyon. Sa ganitong bilis ng pagkita, ano ang halaga ng kabayo? Ano naman ang halaga ng baka? Maghanda ng sasakyan, sumama ka sa akin sa Haichen. Kailangan kong personal na makipagkita sa mahalagang kliyente na ito. Ay, ang pera mo. Bakit hindi pa dumarating? Huwag sabihin na. Wala ka ng kahit sentimo sa bank account mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng manager? Napakalaki ng halagang ito. Kailangan pang kunin mula sa main branch. Hindi naman kailangan ng oras para mag-load. 10 kahon, dinala ng malaking truck. Hindi naman kailangan ng oras. Ay. Konti lang ang pera mo sa team mo. Tapos may malaking truck na dumarating. Ay naku, mukhang ikaw ay. Ngayon, ipadala mo na ang bisikletang ibinabahagi. Hahaha. Kahit sino mang magdala ng pera sa'yo, ay may 4 na gulong. Niling ako at tatawagin kang lolo. Sabi mo yan. Sabi ko yan. Lahat ay magbigay daan. Ay, nagdadala ako ng padala. Haha. Akala ko para sa taong ito. Dumating na ang sasakyan para sa pera. Kaya pala ay padala lang. Haha. Bata, samahan ka namin sa malamig na hangin dito. Naghintay na ako ng matagal. Wala na akong pasensya. Tanggapin ang pagkatalo. Magsimula ka ng lumuhod at tawagin ako. Wala pang dumating na pera ko. Hindi pa ako talo. Bakit ako luluhod? Bakit naman? Sa isang buwan, ikaw lang. 3,000 ang kita. Hindi pa umabot sa balance ng team mo. Mas mababa pa sa amin, Chanling. Yung kaunting pera sa card, mabilis, lumuhod ka. Tatay. Kuya. Tayo ay isang pamilya. Humihingi ako ng tawad kay Kinteng para sa iyo. Huwag mo na siyang pahirapan. Tafi, anong pamilya? Mga tao lang dito sa construction site. Akala mo magiging manugang ako ng pamilya Lee. Ang sarap mangarap. Nanay, ay, sabi ko, kapatid na babae. Tignan mo, sino ang nahanap mo? Anong klaseng tao yan? Isang manggagawa na may sahod na 3,000. Nagmamalaki pa. Gusto pang ipagkumpara sa asawa ko. Kung anong laman ng bank account. Yung kanina, ang yabang. Saan ka na? Papaluhurin mo siya at magmakaawa. Masyado na yang nakababa. Ikaw, hindi ka luluhod ha? Bilang liyabi ng inyong bangko, iniutos ko sa'yo. Hanapin mo ang tao at ipahawak siya. Luhod ka at matuto kang tumawag. Kung hindi itong mahigit 2 milyon, pupunta ako sa ibang bangko para magdeposito. Ay, wag. Tawagin ang tao, ipitin siya. Lumuhod ka at tawagin si Ginoong Xu. Bitawan mo siya, pakawalan si Qin Fei. Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Kapatid na babae. Ito ay mga bagay-bagay sa pagitan ng mga lalaki. Mas mabuting huwag na tayong makialam mga babae. Bata, tuturuan kita ng isang bagay. Ang mga mahihirap ay talagang mahihirap, hindi sila makakaahon. Ikaw, may sahod na 3,000, na manggagawa, hindi ka makakapantay sa akin. Wala kang pagkakataon, na manalo kailanman, kay Xu Tianling. Pagdating ng pera ko, magsisisi ka. Tingnan ko nga, kung ano ang ipapagsisisi mo. Mabilis, mag-aral kang makipagsalita. Ay, Qin Feng, hahaha. Tawagin mo. Turuan mo akong tumawag. $280 milyong cash ay naihatid na. Buksan mo lahat ng mga kahon. Ayos. Bilisan mo. Haha, ang dami. Ay, may isa pang sasakyan. Sige. Ang daming pera. Aba, Diyos ko. Siguradong galing sa bangko. Iyan ay tiyak na mula sa malaking kliyente. Tiyak nga, may ganitong karaming ari-arian. Huwag nang banggitin ang ating hitchin. Sa buong dihay, walang masyadong makikita. Sino po ang Ginoong Eagle Dance? Ang kanyang 280 milyon na pera ay naipadala na. Ano? Sinasabi mo ang perang ito ay kay Qin Feng. Tama iyon. Sinabi talaga ng headquarters na kailangan itong maipadala sa kamay ni Ginoong Qin Feng. Nagkamali ba kayo? Si Qin Feng ay isang buwis na tagabuhat ng bato. Paano posible na magkaroon ng ganito karaming pera? Hindi ko alam ito. Kami ay responsable lamang sa pagpapadala. Pwede bang malaman? Sino ang Ginoong Qin Feng? Ako ito. Pwede bang ipakita ninyo ang inyong ID? Kailangan naming i-verify ito. Ayos. Naiintindihan ko na. Tiyak na may kliyente ang bangko. Nakapangalan ni Qin Feng. Yung perang iyon, akin yun. Oh. Sinasabi ko na itong tao. Bakit ang dami ng pera na ito? Ah, pareho pala kayong pangalan. Ay, anong ginagawa mo, tao? Hindi mo ba narinig?
Ang perang ito ay para sa taong may parehong pangalan. Isa pang kliyente, tinatangkang magnakaw ka. Tama, Ginoo. Paalala ko lang sa iyo, ang pagnanakaw ng ari-arian ng iba ay labag sa batas, at sa ganitong kalaking halaga, sapat na itong dahilan para makulong ka. Kayo ay talagang nagtatakang hindi ko kayang kumita ng 208 milyon. Tama ba? Ngayon ipapakita ko sa inyo ng mabuti kung ang perang ito ay sa akin talaga. CJ, dahil hindi ka lumuha hanggat hindi nakikita ang kabaong. Kaya gusto kong makita kung paano ka isasama sa bilangguan. Kayo dalawa, laging handa. Kapag nagka-problema, agad siyang ipadala sa istasyon ng pulis. Oh, Qin Feng, tama na. Ang pagkuha ng pera ng iba ay mali, at para sa kaunting dangal na ito, hindi sulit na makulong. Naniniwala si Weiwei sa akin. Swipe. Nagsimulang mag-verify. Matagumpay na na-verify 85,688. Paano ito posible? 280 milyon. Talaga bang si Qin Feng ito, ang taong ito, ay imposibleng? Tiyak na ang makina ito ay nagkamali. Siya nga ay isang tagabuhat lamang. Ito ang aming masalimuot na kagamitan. Paano pwedeng magkamali? Ginoong Qin Feng, 280 milyong cash. Pakipirma. Salamat. Sino ang nagsabi kanina na ipapadala ako sa istasyon ng pulis? Ginoo, lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Nagbibiro lang ako. Nais ko lang magtanong sa iyo. Mayroon akong 280 milyon na nakatago sa inyong bangko. Ako ba ay itinuturing na lead loser dahil nandyan ako sa bangko? Ano ang estado ko? Hindi lang iyan. Kahit ang iyong yaman sa aming bangko ay tiyak na pinakamataas, super VIP na gumagamit. Pakiusap, tulungan mo akong gawin itong tao na lumuhod at matutong tumawag. Hindi ba labis iyon? Anong balak mo? Anong balak? Su Tianming, mas marami na ang aking ari-arian ngayon. 10 beses na higit pa sa iyo. Ayon sa pustahan, natalo ka. Dapa at tawagin mo ako ng tao. Hindi mangyayari. Naiintindihan ko na. Itong pera. Siguradong peke ito. Oo, itong pera. Hindi natin alam kung saan niya nakuha ang peking pera para lang magmukhang maganda. At saka yung driver na naghatid ng pera kanina. Siguradong siya ang naghanap ng mga artista. Sabi ko na nga ba, sa aming bangko, hindi ko kailanman alam na may ganitong malaking kliyente. At kanina, ang staff, hindi siya nagsuot. Ang badge ng trabaho ng aming bangko ay ikaw pala, ang kinuha mong aktor. Ay naku, bakit tumawag si Ginoong Zhao? Tawag. Hello, ay Ginoong Zhao. Mayroon ba kayong kliyenteng tawag na Qin Feng dito sa Tianhai branch? Ah, mayroon. Sige, darating na ako. Pakiusap, huwag mo siyang pakawalan. Huwag siyang hayaan na umalis. Kung hindi, ikaw ang tatanungin ko. Basta makuha ko siya. Ang malaking kliyente na ito. Ako, si Zhao Qianjiang, ay na-promote. Bilang tagapangasiwa ng rehiyon ng Asia Pacific, ay may pag-asa. Ha 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 ha. Bilisan mo. 9.6. 9.6. Tao na. Hulihin mo siya. Anong ginagawa mo? Ikaw na tao, hanggang ngayon nag-aakto ka pa rin dito. Kakalipas lang, tumawag na sa akin ang presidente ng aming bangko. Sinabi niyang bantayan kita. Huwag kang makaalis. Siyempre ikaw ang gumamit ng peking pera para manloko. Na nalaman ng aming bank manager ang tungkol dito. Ang paggawa ng peking pera ay isang mabigat na krimen. At saka, narito ang 280 milyon. Napakalaking halaga. Qin Feng, sigurado akong mamamatay ka sa pagkakataong ito. Tao, saktan mo siya ng todo. Patahimikin mo siya. Dumating na ang presidente ng bangko. Magandang interogasyon. Suntok. Huwag mo nang suntukin. Pakiusap, tigilan niyo na. Siya, patawarin niyo siya. Nagkamali lang siya. Lumayo ka. Huwag mo na siyang ipagdasal. Tasampalin kita. Umuwi ka na. Suntukin. Ah, huwag mo na akong suntukin. Luhod ako para sa'yo. Pakiusap na. Wait, huwag kang lumuhod sa kanila. Ikaw, anak na hindi marunong gumalang. Kaya mo pang ipagdasal ang taong ito. Maapektuhan ito ang ating pamilya. Tatay, si Qin Feng ang boyfriend ko. Siyang pinili ko sa buhay ko. Hindi ko siya maaring mapahamak. Ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pakiusap, palayain mo sila. Weiwei, huwag Weiwei. Tumahimik ka. Naglalakas loob ka pang humingi ng tulong. Umalis ka. Mayroon pang 280 milyon. Ngayon, susunugin kita. Ano ang gagawin mo?
Ano? Buwis buhay. Sinasabi ko sa iyo, gumagamit ng peking pera para manloko ay labag sa batas. Ayon sa mga patakaran ng aming bangko, peking pera ay dapat sunugin. Kailangan nating sunugin ang mga peking pera na ito upang hindi na siya manloko ulit at hindi na makapanloko. Huling-ulit, sasabihin ko sa inyo, ito ay tunay na pera. Kung masunog ito ng tunay, kaya nyo bang bayaran? Oy. Malapit na ang kamatayan. Matigas pa rin ang dila, ano? Sinasabi mong ito ay tunay na pera. CJ, kaya't kailangan kong sindihan ito ngayon. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Hindi pa ba sila dumating, Pangulo? May 5 minuto pa. Malapit na. Bilisan mo. Su Tianming, kung susunugin mo yan, patay ka na. Hahaha. Patay na ako. Ikaw ang mamamatay. Nandito ako para tumulong sa pagsira ng peking pera. Kapag dumating si Ginoong Zhao mamaya, siguradong paparangalan tayo. Uy, mahal. Masaya bang sunugin ang peking pera? Kung hindi, hayaan mo akong sunugin ito. Saan mo nakuha ang ganitong halaga ng peking pera? Kailangan kong sunugin ito ng 10 milyon. Tiyak na magsisisi kayo. Bakit kayo nakatunga nga pa? Ituloy niyo lang ang pagtama sa akin. Huwag. Qin Feng, hindi ka ba kumain ng tanghalian? Bakit hindi mo ginagamit ang lakas mo sa pananakit? Ibigay mo dito. Tingnan mong mabuti. Ganito ang lakas. Tingnan mo ang aking palo. Isang palo sa ulo. Huwag. Itigil mo. Ginoong Zhao, dumating ka na. Anong ginagawa ninyo? Ginoong Zhao, hindi mo ba ako? Tingnan mo, nandyan si Qin Feng. Nandito lang siya. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na akong ayusin siya para sa iyo. Sabi mo siya si Qin Feng. Tama, Manager Zhao. Ang cute ng batang ito. Nagmamayabang na sinasabi na mayroon siyang 208 milyon na ipon. Hindi pa alam kung saan kinuha ang ganitong karaming peking pera. Para magpasikat at mandaya, kami ay handa na. Tulungan kang sirain ang peking pera. Director Zhao. Sa pagkakataong ito, nahuli ko ang suspect. Malaki ang naitulong ko rito. Tingnan mo tungkol sa promosyon. Inutusan kitang alagaan si Ginoong Qin. Ganito mo siya inaalagaan? Ginoong Zhao, hindi ba't sinabi nyo, nabantayan ko siya, huwag mo siyang palipasin, tanga. Inutusan kita na huwag palipasin si Ginoong Qin. Siya ang ating kumpanya, isang hindi pa naganap na malaking kliyente. Siya, alam mo ba? May dalang 28 milyon sa sasakyan na ito. Si Ginoong Qin, nasa aming bangko, na naglakas loob na maging bastos kay Ginoong Qin. Ikaw ay tinanggal. Dalhin niyo siya at itapon siya. Nagkamali ako, wala akong nakitang mabuti. Pakiusap, patawarin niyo ako. Pangulo Zhao, nagkamali ako. Ginoong Qin, ayos ka lang ba? Si Pangulong Zhao, tama ba? Mayroon akong ipinatong na 28 milyon. Ngayon, dahil sa inyong bangko, hindi maayos ang pag-iingat. Nangyari na halos, masira ito ng mga taong ito. Sa masamang intensyon, kailangan ko ng paliwanag mula sa bangko nyo. Ano bang sinasabi mo? Anong asawa? Hindi ba't mga peking pera yan? Kahit ano. Bawat tumpok ng pera ng kumpanya namin, may mga espesyal na seal. Kahit ang mga serial number ay eksklusibo para sa mga C. Kayong dalawa na walang nakikita ay nangahas pang sabihin peke. Ano? 280 milyon. Lahat ay tunay na pera. Ang aming bangko ay sobrang biyang. Ang pribadong ari-arian ng mga kliyente namin. Ikaw rin ba ang nag-ayos nito? Tawagin ng tao, suriin mo ito. Ilan ang halaga ng pera na nahawakan nila, basta't nahawakan ito ng kanilang mga kamay. Kaya't lahat ay ibabalik sa orihinal na presyo. Basta't nahawakan nila. Kaya't lahat ay ibabalik sa orihinal na presyo. Oh. Ang pangulo ng bangko ay nagbigay ng paunang pagtataya. Ang perang nahawakan nila ay umabot sa 5,800,000. Anong 5 milyon? Ikaw, tanga. Sino bang nag-utos sa'yo na hawakan ang perang yan? Ngayon, anong nangyari? Kailangan nating magbayad na mahigit 5 milyon. Sige, sabihin mo, kayong dalawa, ano ang balak ninyong gawin para magbayad? 5 milyon kay Ginoong Zhao, ha? Ikaw, ibinenta mo ako. Hindi ko naman kayang bayaran ito. Qin Feng, hindi. Kapatid ng asawa, tingnan mo tayo ay magkakapamilya. Tulungan mo kami kay Pangulong Zhao na humingi ng pabor. Mom, Dad, magsalita naman kayo. Qin Feng, napakayaman mo. Itong mahigit 5 milyon,
Pinatawad mo lang kay Jiao Jiao at Tianming. Itinuturing mo ba na ito ang regalo ng kasal na ibinigay mo sa amin? Maaari kong tanggapin iyon. Ikakasal ka kay Wiwi. Tayo naman, maaari pa tayong maging pamilya. Maging pamilya tayo. Karapat-dapat ba kayo? Hinfeng, anong sinasabi mo? Kami ang mga magulang ni Weiwei. Oo nga, kahit gaano pa kayo kayaman, wala kaming pahintulot. Walang paraan para mapangasawa mo si Wiwi. Itong dalawang ito ay mga galit sa pera. Mga matatanda, dahil sa pera, pinapabayaan ang sariling anak na babae. Kasama ang manugang, hinahayaan nilang apihin si Wiwi. Sinasabi ko sa inyo, ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, hindi na ako ang humihiling na maging isang pamilya. Kayo ang humihiling sa akin na maging isang pamilya. Si Qin Feng, itong tao, bakit bigla na lang naging matigas? Ay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon ay bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Una, putulin ang relasyon sa dalawang taong ito. Maaari kitang bigyan ng isang sasakyan ng pera bilang iyong pangregalo. Pangalawa, magpatuloy na maging isang pamilya sa kanila. Sabay-sabay silang bayaran ang mahigit 50 milyong ito. Magandang manugang, nakikinig ako sa iyo. Paghihiwalay sa inyo. Magandang manugang, tatay at nanay. Huwag niyong tawagin kaming tatay at nanay. Mula ngayon, wala na kaming anumang relasyon sa inyo. Ito na ang 50 milyon. Kayo pa. Nanay, hindi ba't sinabi mo, ako lang ang iyong nag-iisang mabuting manugang? Ay naku, sino ka? Hindi kita kilala. Tawagin ang tao. Dalhin niyo sa akin silang dalawa. I-drug niyo sila palabas. Kung hindi nila mababayaran, 58 milyon. Hayaan niyo silang magtagal sa bilangguan sa natitirang buhay nila. Dalhin niyo sila. Hindi. Qin Feng, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Qin Feng, pwede mo ba akong patawarin? Qin Feng, nagkamali ako. Qin Feng, nagkamali ako. Qin Feng, saan ka ba nakakuha ng ganitong kalaking pera? Sa totoo lang, kaninang umaga. Tao, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kapag nakuha mo na ang kakayahang kumita ng pera na parang umiinom ng tubig, sabihin mo sa iba, lahat ng mahika ay mawawala. Ano bang kalokohan itong mga tuntugin? Walang problema. Pagkatapos ng 30 araw, ang kasanayang ito ay lubos na may ugnay sa iyo. Maaari mo nang sabihin sa iba. Qin Feng, sa totoo lang, ang tatay ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Ano? Ang tatay mo ay ang pinakamayamang tao sa mundo? Saka lang ito sinabi ng tatay ko sa akin. Matagal na niyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Para sanayin ako. Nakikinig sa mga perang ito, kaya't lahat ito ay ipinasa sa akin ng tatay ko. Qin Feng, bakit hindi mo ito sinabi kanina? Ganito na lang sa ika-8 ng susunod na buwan. Araw ng magandang pagkakataon. Itakda natin ang ating kasal. Sa araw na yon, paano? Ayos. Sige, pupunta na ako para sabihin ang magandang balita sa tatay ko. Umalis na ako. Si Qin Feng, ang tatay niya ay pinakamayaman sa mundo. Kaya tayo ay magiging mga biyenan ng pinakamayaman. Hindi pa tayo nagkikita ng biyenan. Gawin natin ito. Sundan natin si Qin Feng. Tingnan ang laki ng kumpanya ng tatay niya. Gaano ba talaga kalaki, di ba? Magandang ideya. Tara. Umuwi ka na. Tara na. Hey, mga magulang. May 30 araw pa. Kahit uminom lang ako ng tubig, kumikita na ako. Kailangan ko lang ipakita ang aking kakayahan. Ang hirap naman ito. Tatay. 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 Anak. Bakit ka nandito? Alam ko na nandito ka na naman. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na magpahinga ka sa bahay. Bumalik ka na naman sa pagkuha ng bote. Hindi ka na bata. Nandyan na rin si Weiwei. Panahon na para magpakasal. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya namin. Hindi ko naisip na makakuha ng ilang bote para magdagdag ng kaunting pera sa iyong kasal. Kung hindi sa susunod, ayaw ng mga magulang ni Weiwei na ipakasal si Weiwei sa iyo. Ano ang gagawin natin? Hindi ba sinabing, ang tatay niya ay ang pinakamayaman sa mundo? Bakit siya nagtitipon ng basura? Tingnan muna natin bago magsalita. Tatay, mag-relax ka lang. Mula ngayon, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pera. Bakit? Diyos ng kayamanan. Diyos ng kayamanan. Ang ganda. Wala si Diyos ng kayamanan. Tay, may ituturo akong sikreto sa'yo. Anak, ngayon, uminom lang ako ng tubig, kumikita na ako. Ano? Wala namang lagnat Sinasabi mong uminom ng tubig, kumikita na. Akala mo ba bobo tatay mo? Tama na, umupo ka lang dyan. Huwag magpabagal sa trabaho. Tatay. Sinasabi ko, totoo lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka maniwala, ipapakita ko sa'yo. Narito ang iyong bank card.
May pumasok na 100,000 piso. Tingnan mo ang dami ng pera. Totoo nga ang sinasabi ko, di ba? Anak, alam mo, kahit na matanda na ako, hindi naman ako isang luma at walang alam na tao. Sinasabi mo na ginagamit mo ang ganitong peking mensahe para pasayahin ako. Nakakatawa ba yon? Ay naku, Tay. Kim Peng. Tito at tita, bakit kayo nandito? May mukha ka pang magtanong. Hindi ba't sinabi mo na ang tatay mo ay mayaman? Bakit siya ay isang pulot ng basura? Ito ang mga biyenan at biyenan na babae, di ba? Ay naku, masaya akong makilala ka. Pwe, sino ka bang inaanak? Ikaw na basurero. Kaya mo bang makipag-ugnayan sa aming pamilya? Kim Feng, akala ko talaga, ikaw ay anak ng mayaman. Akala ko nagkukunwari ka. At yung ilang truck ng pera, pati yun, peke rin ba? At tungkol kay Direktor Zhao, ikaw rin ba ang nag-udyok na magpanggap? Hindi ko kayo niloko. Ang tatay mo ay isang pulubi na nangangalakal. Ikaw ay isang manggagawa sa construction site. Manggagawa? Saan galing ang bilyon-bilyon na iyon? Kaya kong kumita sa pag-inom ng tubig. Hindi ko maaring sabihin ito sa kanila. Sige na, tama na. Ikaw, isang mahirap. Gusto mong makuha si Wiwi sa amin. Walang daan, hey. Mahal na biyenan, bitawan mo. Dito sa atin, may mga bagay na pwedeng pag-usapan. Ang mga bata ay tunay na nagmamahalan. Alam ko sa aming pamilya, hindi kasing ganda ng sa inyo. Pero kumikita ako sa pangangalap ng basura, kaya't nakakakuha ako ng kaunting pera. Syempre, hindi ko kayo pababayaan. Kung ganito ang gusto ninyo, na magkaugnay tayo. CJ, walang problema sa 8 milyong bahay. Kailan ang kasal? 8 milyon. Saan mo kami dadalhin? Para makakuha ng ganitong kalaking pera? Ayos na. Hindi na namin kaya yan. Kung walang pera, huwag magpakasal. Hindi pa pwedeng magkaanak. Hanap na lang tayo ng tao. Ikaw, mga magulang. Ay, bakit ka nandito? Wiwi, sakto ang dating mo. Lahat kami ay naiwan ng taong ito. Napaloko ako. Wala siyang kinalaman sa mga mayayamang anak. Isa lang talaga siyang mahirap. Narinig ko na, Mom at Dad. Ang mahal ko ay si Kim Feng bilang tao. Kahit mayaman siya o wala, mag-aasawa lang ako sa kanya. Halika, paano kita mapapangalagaan? Ikaw na di mapagbigay na anak. Gusto mo bang pasakitan ang tatay mo? Kung gusto mong magpakasal, okay lang. Bumili muna tayo ng bahay para sa kasal. Kung hindi, wag nang mangarap. Inay, bibili ako. Bukas ay pupunta tayo para tumingin ng bahay. CJ, bukas ng umaga 8:00. Sa harap ng sentro ng pagbebenta. Huwag mag-alis. CJ, magsimula nang umuwi. Hindi na kita mapaparusahan. Umuwi na. Tara, anak. 8 milyon. Sa ating bahay. Saan tayo kukuha ng ganitong pera? Tatay, huwag kang mag-alala. May paraan ako. Ngayon, huwag sabihin na, walang basta-basta ang pagbili ng bahay na pangkasal na 8 milyon. Hindi ito basta-basta. Sabi ko, Weiwei, yung tao na si Kim Feng, bakit hindi pa siya dumating? Baka wala siyang pera para sa bahay na pangkasal. Baka nahiya na siyang dumating. Tatawagan ko siya. Weiwei, Kim Feng. Pasensya na, kaninang nasa daan, medyo nauhaw ako. Kaya bumili ako ng isang bote ng tubig. Nahuli ako. Hindi naman ito malaking bagay. Maraming bagay na walang kwenta. Pumasok ka na. Itong standalone na villa ay ang pangunahing modelo namin dito. May kabuang 300 metro kwadrado. Kailangan lang ng 800,000. Napakamahal nito. Mom, Dad. Sa tingin ko, basta makatira, okay na. Walang dahilan para bumili ng sobrang mahal. Walang halaga ang 8 milyon. Kung may tao na hindi kayang bayaran kahit ang paunang bayad, anong kasal ang aasahan mo? Mas mabuting magpakatanda na lang na isang binata. Bakit ka lang nakatayo dyan? Magbayad ka na. Ikaw na naman. May iba ka pa bang gusto? Talaga namang hindi ka nagkamali, 3,000 ang sahod mo. Kahit 8 milyon, mahal pa rin sa'yo. Sige na. Meron ba kayong mas mura? Ang set na ito na 150 metro. Patag, ay isa ring pangunahing uri ng unit namin. Kailangan lamang ng 5 milyon. Why? May iba pa ba? Sinasabi ko sa'yo, talaga namang tao ka. 5 milyon ay mahal pa rin. Tay. May mas mura pa ba? Kito, itong 80 metro kwadrado na maliit na unit. Ang pinakamagandang halaga dito, na unit na meron kami, kaya lang ay nasa itaas na hilera. Pero 2 lamang milyon. Hindi pwede. May iba pa ba? Gino, ito na ang pinakamababang presyo ng bahay dito sa amin. Sabi ko sa'yo, Kim Feng, 2 milyon lang. Hindi mo kayang ibigay. Bakit ka pa bibili ng bahay? Matulog ka na lang sa isang barong-barong. Gusto mo pang pakasalan si Wiwi. Mangangarap ka pa. Hindi ko sinasabing mahal ito. Gusto ko itong set na ito. Sinasabi ko sa iyo, bali ba yung nabaliw o nagiging tanga? Hindi mo ba nakita ang bahay na ito? Ang
Ang presyo ay 8 milyon, di ba? Bibili ka? Ano ang pambibili ko? Huwag kang makialam. Sinasabi kong kayang-kaya ko. Tingnan mong mabuti ang suot ng taong ito. Medyo ordinaryo lang. Hindi ba't makakasalubong ko ang isang mayamang tao na hindi nagpapakita? Ay, Ginoo. Talaga namang maganda ang paningin mo. Ang Villano isa na ito ay ang aming pangunahing gusali. Saklaw nito ang 3,000 metro kwadrado. Sa buong bansa, ito na lang ang isang set. Kung nagdesisyon ka na, pindutin mo lang ang bilhin. Para sa facial verification, ang bahay na ito ay ganap ng nakapangalan sa iyo. Bata, talaga bang naniniwala ka sa kanya? Siya ay isang manggagawa na may buwan ng sahod na 3,000 na nagdadala ng mga bato sa buong buhay niya. Hindi man lang makabili ng kahit isang palikuran. Ano? Mga nagdadala ng bato. Ang aming unang villa. Bilis mo akong ibalik yan. Binalaan kita. Huwag kang magkamali. Natapos na ang pag-verify ng mukha. Nakabint ito sa pangalan mo. Ang 80 milyon. Kailangan mo talagang bayaran yan. Tapos na ang pagkilala. Matagumpay na nakatali. Sinasabi mo bang ang pagkilala sa mukha? Ganito ba? Ay naku, tapos na. Ngayon matagumpay na nakatali. Bini-bini. Nakatali na ang impormasyong ito. Maaari bang ikansela? Anong tanggalin? Ang aming sistema ay permanenteng nakabind. Sa isang beses na, ang bahay na ito, hindi na namin maibebenta. Sa iba. Tao. Huliin siya. Ngayon, ang 80 milyon na ito, dapat nilang bayaran ako. Ay. Ngunit siya mismo ang humiling nito. Wala tayong kinalaman dito. Hindi namin sila kilala. Kung may dapat bayaran, hanapin sila. Ay, huwag kang umalis. 80 milyon yan. Hindi namin kayang bayaran yan. Mahal na babae. Yung 8 milyon, talagang hindi namin kayang ibigay. Maaari mo bang sabihin sa inyong leader, magbigay ka ng konsiderasyon? Test. Ako ang magbibigay sa iyo ng konsiderasyon. Sino ang magbibigay sa akin ng konsiderasyon? Ngayon, ang 80 milyon. Kayo ay mangungutang ng mataas na interes, magbabayad ng dugo at bato. Kailangan ninyong bayaran ito. Ay naku, hindi lang naman 8 milyon yan. Kaya ko yan. Eto, ikaw amoy buhangin. 8 milyon. Kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, hindi mo pa rin kaya. Kung hindi nyo kayang bayaran ang perang ito, kayo, dalhin nyo siya sa istasyon ng pulis. Batang babae. Pakiusap ko sa'yo, maaari akong pumasok sa istasyon ng pulis. Pero mas bata pa ang anak ko. Kailangan niyang pumasok. Naiwanan ng record. Nasira na ang buhay niya. Pakiusap ko sa'yo. Ay, tatay. Pakiusap ko sa'yo. Tatay. Sobrang malas, dalhin na. Huminto ka. Xiao Son, Ginoong Fang. Nakakita ako na ang ating 80 milyon na villa ay nabenta na. Hindi ko alam kung sino sa mga kliyente dito ang bumili. Si Ginoong Fang ang siya. Oh, ito siya. Medyo simple ang suot niya. Pero kapag kumilos, talagang magarbo siya. Kaya tingnan ninyo ito, ating 80 milyon. Ano ang plano ninyong paraan ng pagbabayad? Ginoong Fang, ang taong ito ay isang manggagawa na may buwan ng sahod na 3,000 na nagdadala ng mga bato, walang 8 milyon. Hindi niya ito kayang bilhin sa loob ng 8 buhay. Ano na nangyayari sa'yo? Pinasok mo sila, ayos lang pero nalink pa sa bilyawan. Supervisor Fang, siya ang dahilan. Sinasamantala niya ang aking kawalang ina, kinuha ang makina, at siya na mismo ang nagbind. Ay, nakita ko kanina, sinasabi pa ng taong ito, na, walang hiya. Anong sinasabi mo? Kaya niyang bayaran ang 8 milyon. Tama, huwag sabihin na 8 milyon. Kahit 800 milyon, kayang bayaran ko. Pwes, 800 milyon. Ikaw, isang pulubing may 800 piso sa bank account. Ngayon, madali na lang para sa akin. Uminom ka ng tubig, makakapasok ng ilang milyon. 800 milyon. Hindi ba't ilang basong tubig lang yan? Ilang pera ba talaga ang nasa card ko? I-check mo na lang, di ba? Tingnan mo tong batang to. Ang taas ng kumpiyansa niya. Hindi mukhang acting. Talaga bang siya ay isang indisible na mayaman? Sige, ibigay mo sa akin ang makina. Gusto kong makita kung totoo nga ba ito. Na sinasabi niya, ibigay mo sa akin ang makina, Xiao Sun. Gusto kong makita itong taong ito. Kung totoo ang sinasabi niya, Ginoong Fang, talagang naniniwala ka sa sinasabi ng taong ito. Ay, ibigay mo na. Sige. Nabigo ang pagbabayad. Bata, gusto mo ako, di ba? Paano nangyari ito? Uminom ng napakaraming tubig. Dapat may 500 milyon ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, tao. Kapag umihi ka na, ang lahat ng tubig sa katawan ay ilalabas. Kaya ang balanse sa iyong bank account ay mawawala rin. Ano? Bakit may ganitong alituntunin?
Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Siyempre kami ay mga Diyos. Hindi na kailangang umihi. Hindi tulad ng mga mortal na tulad ninyo, na kailangan pang umihi. Ay, pinahamak mo ako. Sige, bata. Hindi ka makapagbayad, di ba? Kaya huwag kang magalit kung hindi na ako magalang. Halika, saktan mo siya, putulin mo ang kanyang mga kamay at paa. Sandali lang. Hintayin mo ako. Hayaan mo akong inumin ang bote ng tubig na ito. Babayaran ko agad. Kapag naubos ko ang tubig na ito, kailangan ko ng mga 3 hanggang 5 milyon siguro. He, bumili ng bahay. Hindi ba't napakadali lang yan? Ay, ang 5 milyon ko. Hindi mo kayang bayaran kahit 8 milyon. May mukha ka pang uminom ng tubig ko. Tawagan mo ako. Huwag mong saktan ang anak ko. Tatay. Ginoong Zhao, maraming salamat sa inyo. Bangkong Jinhui, 10 bilyong piso ng pamumuhunan. Ang tumulong sa amin sa proyektong real estate na ito. Isang bagay na kapwa kapakipakinabang. Wala nang iba. At saka, sa pagkakataong ito, kami sa Jinhui Bank ay makakakuha ng 10 bilyong piso. Salamat sa isang malaking kliyente. Anong klaseng malaking kliyente ang makakapagpahalaga sa iyo ng ganito? Alam mo ba? Itong malaking kliyente ay nagdeposito sa aming bangko. 10 bilyon ang kanyang balanse. Araw-araw ay tumataas. Minsan, sa loob ng isang segundo, maaaring tumaas ng ilang milyon. Ganito kumita ng pera ang tao. Parang kasing dali lang ng pag-inom ng tubig. Si Zedong, yung ating 8 milyon na villa number 1, ay nakatali na ang impormasyon na matagumpay. Dapat ay may malaking kliyente nang bumili. Sino ito? Nakabind na impormasyon. Isang tao na tinatawag na Qin Feng. Ano? Qin Feng, Ginoong Zhao. Kilalang kilala ninyo ang taong ito. Higit pa sa pagkilala, siya ang tinutukoy ko kanina, yung tao sa aming bangko, isang hindi pa nangyayaring malaking kliyente. Ano? Ganitong uri ng pinakamayamang tao. Napadpad dito para bumili ng bahay. Dalhin mo ako sa sales center. Gusto kong personal na ihandog sa kliyenteng ito. Tay, ayos lang ba? Walang anuman, Dad. Tito Qin. Huwag kang pupunta. Itong mag-ama, kasalukuyan silang may utang na 80 milyon. Hindi kita papayagang makipag-ugnayan sa kanila kahit isang sentimos. Anak, sana'y wala akong silbi. Hindi makapagkita ng pera. Pinagdaraanan mo ito kasama ako. Nagdurusa ka. Tatay, huwag mong sabihin yan. CJ, ibigay mo sa akin ito para maglaro. Mahalaga ang ugnayang ama at anak, di ba? CJ, pagsalitaan mo siya. Iano mo siya sa dalawa, hanggang di siya makasigaw. Sakalin mo. Ay, huwag mong sakalin. Tubig. Kailangan ko lang uminom ng isang lagok ng tubig. Mayaman na ako. Bayan. Uminom ka pa. Uminom ka pa. Qin Feng, sasabihin ko na sa iyo ngayon. Kayo ng dalawa ay walang karapatan. Ngayon para, uminom ng kahit patak ng tubig ko. Pinapayagan kitang uminom. Tapos itatamaan mo ako. Hindi na mamatay. Saktan mo ng todo. Huwag mo nang saktan. Qin Feng, bumangon ka na. Qin Feng, tubig. Saan may tubig? Parang nababaliw na ang taong ito. Dalhin mo na siya. Qin Feng, anong ginagawa mo? Huwag ka nang uminom. Iyong ATS card, pumasok ang 5 bilyon. Dalhin mo na siya agad. Agad na dalhin siya. Ayaw kong makita siya. Sandali lang, walang 8 milyon. Babayaran ko na ngayon. Qin Feng, kumain ka ba ng tubig mula sa aquarium? Nabigla ka ba? Ang pangit ng card mo. Kanina lang ay naswipe na yan. Walang kahit na isang sentimos. Kung gusto mong mandaya, pwede bang palitan ng bagong card? Subukan mo ulit. Kung hindi pa rin mag-swipe ngayon, nasa inyo na ang desisyon. Qin Feng, huwag kang magulo. Bakit ganito kalaki ang pera mo? Aba, may 80 milyon ka. Anak, kung talagang wala nang ibang solusyon, ako na lang ang papasok sa bilangguan. Ngunit hindi tayo pwedeng magsinungaling ay. Tatay, Wiwi, sa card ko, malayo pa sa 8 milyon. CJ, bigyan pa kita ng isang pagkakataon. Titingnan ko ang laman ng card mo. Pagkatapos mag-swipe, ilang pera ang natira? ₱48 milyon, matagumpay na naswipe. Ano? Impossible. Ang taong ito, hindi pwedeng magkaroon ng ganitong kalaking pera. Ngayon, 48 milyon. Nabayaran ko na. Ngayon, kayo, luhod kayo at humingi ng tawad sa akin. CJ, nakuha ko na ang 80 milyon. Ngunit kayong dalawa, kailangan ko pang makuha. Hindi, anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ikaw na isang manggagawa, na may sahod na 3,000, ay may 80 milyong sa bank account. Makatarungan ba yan? Saan galing ang card na yan?
Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. 3-8. Naiintindihan ko ang aking anak, hindi kailanman magnanakaw. Ang ibig mo bang sabihin, ang anak mong nagbubuhat ng bato sa construction site ay may 8 milyon sa kanyang bank account? Qin Feng, saan galing ang card na ito? Magsabi ka ng totoo agad. Ito talagang card ko. Sige, hindi ka iiyak hanggat di mo pa nakikita ang kabaong, di ba? Tao, paghulihin ang mag-ama, baliin ang mga kamay at paa nila, tapos dalhin sa istasyon ng pulisya. Anong gagawin nyo? Bitawan mo. Tumigil kayong lahat. Sudong, bumili ng Villano isa. Yung malaking kliyente. Nasaan siya? Siya yung nasa harapan na ito. Ngunit, ang credit card na ginamit niya sa pagbabayad, suspicion ko ay ninakaw. Nasa interogasyon na siya ngayon. Pwede bang magtanong? Ikaw ba si Ginoong Qin? Oo, ako iyon. Bobo. Nagmamalaki ka na makipag-usap kay Ginoong Qin. Nang ganyan, Ginoong Qin. Bakit hindi siya tumahimik? Alam mo ba, ang card na ito ay kay Ginoong Qin. Ang interes ni Ginoong Qin bawat segundo. Ito ang perang hindi mo makakamit sa buong buhay mo. Huwag nang pag-usapan ang 8 milyon. Kahit na 8 bilyon pa. Wala lang iyon. Para sa kanya, parang utot lang. Ano? Kayo dalawa, bakit kayo naglakas loob na ganyan kay Ginoong Qin? At sa kanyang ama, kayo ay tinanggal na. Ngayon, agad na. Mag-impake at umalis. Tanggihan na. Ginoong Zhou, Ginoong Zhou. Alam ko na ang aking pagkakamali. Ginoong Qin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Qin, Ginoong Zhou. Alam kong nagkamali ako. Saan nanggaling ang napakaraming pera mo? Baka naman, may ginawa ka, mga iligal na gawain ba? Ano bang pinagsasasabi mo, Dad? Yung pera ko. Aking lahat yan. Kapag inom ko yan, isa-isa kong ininom. Hindi ba, Qin Feng? Anong malalaking negosyo ba ang pinag-usapan? Anak, bakit mo nasabi yon? Iyan ay, hindi pwede. Sinabi ng matandang Diyos ng kayamanan, na ang kakayahang kumita ay parang pag-inom ng tubig. Kung malaman ng iba, nawawala na. Siyempre, ako at si Zudong, isang baso, naubos na. Ako at si Zudong, ay mga napaka-close na kaibigan. Nakagawa ako ng pabor para sa kanya dati. Dahil sa kanya, nagpunta siya ngayon para suklian ako. Sadyang pumunta siya, para makipag-arte sa akin sa palabas na ito. At kasabay nito, nagbigay siya ng isang set ng 8 milyong villa, para masubukan ko ang saya. Walang kwenta ang bahay na 80 milyon. Hindi naman ikaw ang bumili. Akala ko tao ka. Gusto mong pakasalan ang anak kong babae. Sana nga. Paano mo ako kausap, kapatid? Sasabihin ko sa'yo, kahit na walang masyadong pera ang kapatid ko, pero mayroon siyang buhay at kamag-anakan sa akin. Tungkol sa kasal na ito, pumayag ako. Hindi ito tungkol kay Judong. Ito ay tungkol sa mahalagang bagay na kasal. Ito ay ayon sa salita ng mga magulang. Hindi pa kami pumayag. Sino ang nag-aalala kung pumayag kayo o hindi? Kung mang-aapi ka sa kapatid ko, kayo, pamilya Lei, huwag na kayong sumali sa taon sa hinaharap, hindi. Ginoong Qin, aalis na ako. Ingat ka. Qin Feng, huwag mong isipin na dahil kaibigan mo si Judong ay magaling ka na. Sasabihin ko sa iyo, pumayag ako sa kasal na ito. Ngunit para magdaos ng kasal, kailangan mo akong bayaran. 88,000 na regalo sa kasal. Hindi ba't 88,000 iyon? Oo nga, sa araw ng kasal. Tiisin ko talagang gagamitin ang pera. Para sa inyong dalawa, ihahagis ko hanggang sa masiyahan kayo. CJ, ikaw ang nagsabi nito, sa araw ng kasal. Kung hindi mo maipapakita ang sapat na halaga ng dote, huwag mong sisihin ako kung hindi ko naisip ang iyong dangal. Sa araw ng kasal, dadalhin ko ang aking anak na babae. Tara na. Mama. Umuwi. Qin Feng. Anak, tungkol sa kasal na ito, bagamat pumayag na ang biyenan, ngunit ang 88,000 pangangailangan sa kasal, saan tayo makahanap? Tatay, huwag kang mag-alala. Darating din tayo sa tulay. Pagdating ng panahon, tiyak na magkakaroon ng solusyon. Walang ano-ano, 88,000. Hindi ba't? Parang isang lagok lang iyon sa akin. Ginoong Qin, magandang araw. Maraming salamat sa pagpili ninyo ng aming kumpanya sa kasal. Ano ang inaasahan ninyong halaga? Wala akong limitasyon sa halaga. Ang hotel, sasakyan at handaan, dapat ayon sa pinakamataas na pamantayan. Wala na akong ibang bagay, kundi pera na lang. Baka naman ngayon ay makatagpo ako ng mga tao na tanga pero mayaman, ng mga nakatagong mayayaman. Ginoong Qin, maari mong tingnan ang aming napakamahal na kasalan na one-stop package sa isang 8 bituin na hotel, mga dekalibreng luxury car para sa kasal. Ang budget para sa pagkain ay 5,000 piso bawat tao na may standard na paghahatid. Ang mga sikat na Hollywood na artista ay pumipili ng package na ito. Tama ba? Isama na. Kailangan lang ng 100 milyon. 100 milyon nga. Bumili ng villa. Bumili ng ilang mga iba't ibang bagay.
Sa bangko, wala na. Ni 100 milyon. Sabi ko na nga ba, manager? Tingnan mo, ang suot niya ay napakakaraniwan. Paano siya makakabigay ng 100 milyon? Siguradong nagbibiro siya. May tubig ba dyan? Bigyan mo ng tubig si Ginoong Kim. Tubig. Ano pa ang sinasabi tungkol sa walang limit? Walang pera, anong karapatan mong maging mayabang, Ginoong Kim? Limitado ang ating oras. Kung kulang ang iyong budget, ipapadala ko ang aking katulong para tanggapin ka. Hintay lang. Ang iyong ATM card, pumasok ang 5 milyong piso. 100 milyon, tama ba? Ngayon, magbabayad gamit ang card. 100 milyon, matagumpay ang pagbabayad. Manager, talagang, nakatagpo tayo ng nakatagong mayaman. Ano ba ito? Tingnan mo, susubukan ko pang tawagan siya ng ilang beses. Ay naku, Xiao Chen, mabilis magbuhos ng tubig. Ginoong Kim, sa totoo lang, maari ka pang gumastos ng kaunti para i-upgrade ang bulaklak sa apoy na rosas ng Damascus. Gustong-gusto ng mga babae yan. Kailangan lang ng 3 milyon. Siguradong magugustuhan din ni Wiwi. 30 milyon, Inchman. I swipe ang card, Ginoong Kim, maaari pang i-upgrade ng isa. Para sa Royal Family ng Pransya, Orkestrang Simfoniko, sa lugar ng kasal, personal kong tutugtog para sa inyo. May aktibidad ngayon, kailangan lang ng 50 milyon. Mukhang napaka-romantiko nito. Romantiko. Mag-swipe ka. Ginoong Kim, maaari pang magdisenyo ng isang kasal na dekorasyon na may bohemian na estilo ng aristokrata. Ngayon, may mga aktibidad pa. I-swipe mo, ako ang bahala. Swipe. Sobrang bagal, nandito na ako. Ginoong Kim, ang halaga ng iyong kasal ay 8,900,000. Ihawak mo ito. May isa pa akong bagay na gusto kong ipagawa sa iyo. Sige, sabihin mo, kailangan naming matugunan. Maaari ba ninyo na maghanda ng 100 bariles ng mineral na tubig sa aking kasal? Yung malalaking bariles. Mineral na tubig, 100 bariles. Pwede ba? Walang problema. Hahaha, salamat, ingat ka. Salamat, Ginoong Kim. Pagdating ng 30 araw, ang kasanayang ito ay ganap na nakatali sa iyo. Maari mo nang sabihin sa iba. Sa araw ng kasal. Kakatapos lang ng 30 araw. Sa kasal, gusto kong magpasiklap. Tatay, yung pamilya ng tiyuhin ko, lahat sila ay mayabang. Mula pa noong bata ako, hindi nila kami pinansin. Naging walang ugnayan sa loob ng ilang daang taon. Kailangan pa ba ito? Ikaw na batang ito, paano ko ba sasabihin? Siya pa rin ang iyong tiyuhin. Mag-aasawa ka, tayo'y magbibigay ng candy. Dapat lang yun. Mabilis, tara na. Kuya at ate. Dumating ako para magdala ng mga matatamis na regalo. Tiyo at tiya. Kang. Tatay. Akala ko, may humihingi ng limos. Kayo pala, anong nangyari? 8. Ang anak namin na si Feng, mag-aasawa na sa susunod na buwan. Nandito ako para magbigay ng candy. Ilagay mo na lang sa sahig. Bakit ka natatagal? Bitawan mo na, umalis ka na. Kim Feng, anong ginagawa mo? Pumunta kami ng tatay ko mula sa malayo para dalhin sa inyo ang mga candy. Sa mga ganitong, hindi marunong tumanggap na kamag-anak, hindi ko na ibibigay ang mga candy sa inyo. Ikaw, maliit na hangin. Bakit ka nakikipag-usap sa tita mo, sister-in-law? Nasa bahay ba ang kuya ko? Wala. Magtakbo ka na. Anong ginagawa mo? Tita, tiyahin. Tiyo, bakit nandito kayong lahat? Tita, di ba't sinabi mo walang tao sa bahay? Oh, hindi ba ito yung nagbubuhat ng mga ladrillo ko? Kapatid ba ng pinsan? At yung kanyang tatay na nangangalakal? Bakit? Alam nilang ikakasal ako sa susunod na buwan. Dumating para humingi ng candy. Bawen, ikakasal ka sa susunod na buwan? Nga, si Bawen ang nag-imbita sa akin para kumuha ng mga candy. Bro, mag-aasawa si Bawen. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ako itong pangalawang tiyuhin. Dapat talaga ay pagsikapan. Sabi ko sa'yo, kapatid, huwag mo kaming sisihin na hindi ka namin tinawagan. Ang pangunahing dahilan ay ang anak kong si Bawen at ang magiging asawa niya. Iyan ay talagang anak ng presidente ng bangko. Itong hotel na ito ay may halaga na 2,000 kada tao. Pula, natatakot ako para sa inyo na hindi makabayad ng inyong bahagi. 2,000 lang naman yan. Masyado bang marami? Ahahahahaha.
Nakarinig ba kayong lahat sa taong ito? Kung ano ang sinabi? Sabi niya, ang average na 20,000 ay hindi mahal. Sabi ko kay Kim Feng, yung 20,000 ito, sapat na para sa isang taon mong pagdadala ng mga bato, di ba? Tama nga. Si Bowen ay isang nagtapos ng mataas na paaralan. Taunang kita ay milyon. Ang napangasawa niya ay anak ng presidente ng bangko. Hindi katulad ni Kim Feng, na buong araw ay nagbubuhat ng mga bato. Ang kita niya sa isang taon. Mas mabuti pa ang akin. Mataas ang pension ko. Tama. Si Bowen talaga ang nagdadala ng karangalan sa pamilyang Kim. Tungkol sa pamilya mo, si Kim Feng, sa pagsasabi ng pangalan niya, nawawalan tayo ng mukha sa pamilyang Kim. Yan ang tatay, tiyuhin. Huwag niyong sabihin ganyan, kahit na si Kim Feng ay isa lamang, manggagawa. Pero, ang tao, ay mayroong sariling dangal. Halika, bigyan mo ako ng tubig para sa pangalawang tiyuhin at kay Kim Feng. Babae, ito ba ang tubig na pinapainom sa iyo? Ito ay 3,000 isang lay ang nagsaa. Kaya ba ng dalawang ito ng mga trabahador na uminom nito? Bumaba, palitan mo ako ng 2 basong tubig. Sige po, Ginoo. Tio Kim Feng. Tulad nito, ang tubig na galing sa banyo ay pinakaangkop sa inyong dalawa, nakatayuan. 8. Sige na. Ay naku, iwanan mo ako. Tatay, okay ka lang ba? Ay naku, Bowen ah. Talagang hindi ka nagkamali, graduate ka ng mataas. Ganyan ang trabaho. Talagang mas maingat sila kaysa sa atin. Sobra pa. Ang pinag-uusapan ni Boban, malalaking negosyo, mga daan-daang libong malalaking kontrata, pagpasok sa bank account. Iyon talaga ay mga 100,000 sa isang minuto. Ang iyong bank card ay nakatanggap ng 1,000,000 yuan. Hoy, sa loob lamang ng sandaling ito, 1,000,000 na ang pumasok. Pero 1,000,000 lang iyon. Marami ba iyon? Sabi ko sa iyo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Sabi mo, hindi naman marami ang 1,000,000. Nakita ka na ba ng ganong karaming pera? Tanong ko sa'yo, 1,000,000. Kailangan mong magbuhat ng mga ladrillo sa loob ng ilang buhay para kumita niyan. 1 segundo lang ba yun? Ay naku, Guoliang, tingnan mo ang anak mo. Walang gaanong kakayahan. Pero ang yabang-yabang. Bawat minuto, makakakuha ba siya ng 1,000,000? Sa tingin ko siya ay, nawawalan na ako ng bait sa pag-aalaga ng bricks. Sobrang naiinggit ako kay Bowen. Yung sinabi niya, kayo ba'y naniniwala pa? Anak, ano bang sinasabi mo? Dapat tayong maging makatotohanan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Tatay, sinasabi ko ang totoo. Kim Feng, sabi mo sa 1 segundo, kaya mong kumita ng ilang milyon, di ba? Kaya ilabas mo, ipakita mo sa lahat. Kung hindi mo maipakita, ayos lang. Basta makakapagdeposito ka ng 100 piso. Sa loob ng 1 segundo ngayon, yuyupo ako at tatawagin kang itay. Ano sa tingin mo? Hahaha. Huwag magmadali, anak. Ayan na, di ba? Ang iyong 8th card, pumasok ang 1,000,000 piso. Ano? 10,000,000. Marami ba ang 10,000,000? Ang iyong 8th card, pumasok ang 20,000,000. Ay naku, hindi naman ako nagkakamali, di ba? 20,000,000 ah. Ang iyong 8th card, may pumasok na 100,000,000. Anong 100,000,000? Itong walang kwentang tao. Swear, talaga bang umunlad na? Kumikita ng ganitong kalaking pera. Ay naku, Kim Feng, ang taas na ng iyong narating. Hindi mo man lang kami sinabihan. Wala pa noong bata ka. Nakita ko na. Ikaw ay tiyak na. Magiging isang mahusay na tao na may malaking ambisyon. Ako ang iyong tiyuhin. Sa hinaharap, umaasa ako sa iyo ng higit pa. Tulungan mo akong umangat. Hahaha. Swear. Swear. Mga kaibigan, naloko kayo niya. Ang mga mensaheng ito, lahat ay fake. Nakatagpo. Ano ng peking bagay? Nga. Ngayon, maraming mga app sa telepono ang kayang gumawa ng peking mensahe. Huwag sabihin na 50,000,000, kahit na ilang bilyon pa. Si Kim Feng, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Sinasabi ko na nga, itong amoy ng ladrillo, paano magkakaroon ng ganitong kayamanan? Matagal na, lahat ito ay peke. Kim Guoliang, tingnan mo itong anak mo ah, wala nang ang silbi. Nandyan ka pa, nagpapanggap na mayaman. Ano bang pinagmamalaki mo bilang milyonaryo? May mga bagay ka bang ginagawa? Wala, umalis ka na. Bro, halos nakalimutan ko na. Lumayo kami dito para dalhin ang mga candy. 6 Yaofeng natin. Sa susunod na buwan, ika-8, mag-aasawa na. Ano? Sa susunod na buwan, ika-8. Paano, kuya? May gagawin ka sa araw na yon. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Sa susunod na buwan, ika-8, ay araw din ng kasal ng aking anak na si Bowen.
Ngayon, tinawag ko ang mga kamag-anak na ito para mamigay ng mga candy. Dahil nagkataon na ang magandang araw ng ating dalawang pamilya ay nagtagpo, heto. Kaya, mga kamag-anak, kayo mismo. Pumili ka kung aling kasal ang dadaluhan. Kuya, tingnan mo ang sinasabi mo. Mag-aasawa na si Bawen. Paano tayo? Hindi dadalo. Kung kinakailangan, ipapabago ko ang petsa ni Xiaopeng. Tatay, bakit kailangang ilipat ang petsa? Hindi mo ba naiintindihan? Malayo ang nilakbay mo para dalhan sila ng candy. Pero sila, tinuturing ba nila tayong kamag-anak? Hindi nga tayo inimbita sa kasal nila. Huwag kang mag-alala sa mga kamag-anak. Gusto mong magbigay ng mga candy? Magbigay ka kapag ikinasal kayo. Gusto kong makita kung ano talaga ang mga kamag-anak natin dahil sa pagdalo sa kasal ng anak mo. Siya ang tiyahin niya. Si Xiaofeng noong bata pa, niyakap mo pa siya noon, ang kanyang kasal. Pakiusap, sana ay makadalo ka. Sino mang gustong pumunta, pumunta na. Basta ako, hindi ako pupunta. Ikaw, ano ka ba? Sasabihin ko sa iyo, ang candy ni Bawen ay nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat isa. Puting chocolate mula sa Europa. Ikaw, may mga piraso-pirasong candy ka. Nababahala ka pang ipakita ito. Lie. Ang tiyuhin niya sa ama, kung may oras ka, dumaan ka sana. Sa kasal ni Xiaopeng. Sinasabi ko, si King Guoliang, yung tao, si Bawen, may kita na milyon sa isang taon. At ang napangasawa ay anak ng presidente, ng isang bangko. Ngayon, nagdiriwang sila ng kasal. Iyan ay makatarungan. Ang iyong anak, isang manggagawang buki, na nagdadala ng mga ladrilyo sa city. Anong kasal ang dapat idaan? Kailangan ba ito? Siya ay ikalawang tiyuhin. Kasal ni Xiaofeng. Pakiusap, sana ay makapunta ka. Hindi ko sanay ang pagkain na ito, kaya hindi na ako pupunta. Tara na. Naiintindihan ko na. Sila, isa-isa ay ganyan. Kung mayaman ka, sila'y parang mga kamag-anak mo, tulad ng sa atin na walang pera. Sila'y nagiging estranghero. Kinfeng, sasabihin ko sa'yo. Ganito ang mundo. Ang mayayaman ang may kapangyarihan. Ganito na lang, magiging maawain ako sa isang pagkakataon. Ihanda mo ang kasal sa susunod na buwan. Kinansela, pinapunta ko kayo ng tatay mo. Para dumalo sa kasal ko. Para bigyan kayo ng mga tira-tirang pagkain. Kawawa ka, Qin Bawen. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko lang kanselahin ang kasal. Kundi gusto ko talagang makasama ka, parehong araw ng kasal. At, ang kasal ko, ay mas marangya ng 1,000 beses kaysa sa iyo. 10,000 beses. Sige, bumibigay sa mukha. Kaya sa susunod na buwan, ikaw ay ikawalo ng umaga. Sa tabi ng kanto ng konstruksyon, tayo ay magtutulad. Sino ang mas handang gumastos? Sino ba talaga ang may, mas malaking at mas marangyang kasal? Tulad na lang. Tama. Ang matatalo, hindi lamang dapat lumuhod at tawagin ang ama sa sariling kasal, kundi dapat ding ibigay ang sariling nobya para suportahan ang isa't isa at hayaan ang isa na mag-enjoy sa kung ano ang gusto niya. Sige. Isang salita, kasunduan na. Anak, bakit mo siya sinagot? Sa mga pinsan mo, mas mayaman sila. Paano tayo makakapantay? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo sa pagkakataong ito. Maghintay ka lang ng maayos, na maganda ang pagdating, para pakasalan ang iyong manugang. Pumasok na. Tara na. Oy, ikaw talaga. Talagang naglakas loob kang dumating, ha? Masaya ako ngayon. Ganito na lang. Kailangan mo lang agad na lumuhod at humingi ng tawad. Papatawarin kita. At saka, bibigyan kita ng kaunting natirang pagkain. Dapat ako ang magsabi niyan sa iyo, di ba? Nakikita ko na ikaw. Talagang hindi ka matututong umiyak hanggang hindi ka nakakita ng kabao. Ganito na lang. Ngayon, ang ating paligsahan. Ang unang bagay ay sasakyan ng kasal. Dagat. Wow! Ang mga sasakyang ito ay napakamaangas. Siguradong hindi ito mura. Hindi lang iyon. Bawat isa sa mga ito ay mga sikat na luxury car. Kahit na higit sa 1,000,000. Bow! Bakit ang dami mong tinawag na sasakyan? Talagang nag-invest ka ng malaki ah. Cute. Bawat sasakyan ko ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000. Ikaw, mahirap ka. Mas mabuting huwag ka nang makipagkumpetensya sa akin. 1,000,000 lang naman. Mahal ba iyon? Ikaw na may sahod na 3,000, cute na cute, ay sinasabi na ang halaga ko. Na 1,000,000 luxury car ay hindi mahal. Ngayon tanungin kita, ano ang sasakyan mo sa kasal? Cute na cute. Nasaan na ba? Darating na ang sasakyan ko sa kasal. Gusto kong makita kung ito ba ay tricycle o bisikleta. Sinasabi ko sa'yo, mabilis na mag-sorry at mag-kneel down kay Bawen. Huwag naman sanang, sa kasal, ay saka ka palang lumuhod at humingi ng tawad. Diyan ka na, makakahiya. Sa harap naming lahat, huwag kang mag-alala, masisiguro ko yan. Sa kasal, ang tawag ng tao, tiyak na anak mo. Gusto kong makita. Ikaw, maliit na cute.
Ano ang kaya mong ipatawag na sasakyan? He, dumating na ang sasakyan. Dumating na ang sasakyan. Hala, ay naku. Sino si Qin Feng? Dumating na ang sasakyan mo para sa kasal. Hahaha. Sinasabi ko na si Qin Feng, yung sasakyan mo para sa kasal. Ito lang mga sirang tricycle. Siya ay isang cute na tao na may buwan ng sahod na 3,000. Na cute, hindi sumakay ng shared bike para sa kasalan. Kaya nagpapasalamat na lang. Buti na lang hindi ko siya kinuha. Ang mga candy ng cute na ito, kung kinuha ko pa, sumakay sa ganitong tricycle para sa kasal. Ay naku, ang mukha ko. Hindi ko alam kung paano ikahiya. Saan ko ilalagay ito? Anong nangyayari dito? Ito ang sinabihan kong sasakyan para sa kasal. Hindi naman ito tricycle. Siyang inutusan ko. Tatay. Anak. Aw, tatay. Walang silbi. Itong mga tricycle ay ang pinakamagandang sasakyan na maibigay ni tatay sa iyo. Para sa iyong kasal. Ay naku, kapatid. Sinasabi mo na sobrang mahigpit na pamilya niyo. Sinasabi mo pa na pinapayagan mo ang anak mo na mag-asawa. Kahit nasa hinaharap, magkakaroon kayo ng anak, hindi ba't magiging katulad mo rin siya? Na isang manggagawa sa pinakapayak na antas ng lipunan. Isang empleyado lang. Ito ang tinatawag na dragon na anak ng dragon. At ibon na anak ng ibon. Ang anak ng daga ay marunong gumawa ng lungga. Hahaha. Sige na, wala na akong oras para makipaglaro sa'yo. Kailangan ko pang pumunta sa kasal. Ikaw nga, umupo ka lang ng dahan-dahan. Itong sira-sirang tricycle mo. Umakyat ka, umakyat ka, umakyat ka. Dahan-dahan lang na umakyat. Tayo na. Ginoong Xu. Nasaan ang sasakyan ko sa kasal? Ginoong Qin. Dumating na ang sasakyan ng kasal. Ginoong Qin, pasensya na, naghintay ka ng matagal. Anong nangyari? Itong mga sasakyan, talagang si Qin Feng ang tumawag. Bakit mas maganda pa ito kaysa sa sasakyan ni Bowen? Sobrang elegante ay. Oh wow. Hey, umalis ka. 10 milyon ang halaga nito. Rolls Royce. Kung masira mo ito, kaya mo bang bayaran? Ano? 10 milyon? Hindi lang iyon, ang mga sasakyang ito. Nakita ko na sa telebisyon. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kakaiba sa buong mundo. Ano? Si Qin Feng ay mayaman pala. Nagrerenta ng ganitong mahal na sasakyan. Nagrerenta. Anong kalokohan ito? Akin ito. Ipakita mo sa kanila ang order. Tingnan mong mabuti. Dalawa, tinitiyak ng bumibili na ang kontrata ay may invoice Rolls Royce. 4, na pagkatapos dumating ang mga kalakal, ang nagbebenta ay may karapatang tapusin ito. Kung ang nagbebenta ay hindi pa rin gagawin ang proseso ng pagbabayad at pagkuha ng sasakyan pagkatapos ng 1 buwan, ang nagbebenta. 100 sasakyan. Talaga bang? Si Qin Feng ang bumili nito. Tatay, ngayon, dadaling ko ikaw upang maranasan ang mamahaling sasakyan na ito. Tara. Paalam, Qin Bowen. Sige, magmaneho ka ng sasakyan na 1 milyon. Sira-sirang sasakyan, dahan-dahan lang. Mabait na bata. Bansa. Anak, paano makakabili si Qin Feng ng ganitong mahal na sasakyan? Ang sasakyan para sa kasal. Tatay, huwag kang padadala sa kanya. Anong listahan ng pagbili ng sasakyan? Mukha lang yang peke. At yung sasakyan, peke rin yan. Baka sabihin pa, kahit na nanalo siya sa sasakyan ng kasal, ano naman ngayon? Kailangan pa rin nating makipagkumpetensya sa ikalawang bahagi. Tara. Dagat 56,780. Ay naku, mukhang maganda ang hotel na ito. Ang ganda naman. Parang narinig ko na ito. Itong Elliston Hotel. Kailangan ng 20,000 piso kada tao. Hindi naman pwede pumasok ang mga ordinaryong tao para kumain. Walang problema. Hindi naman siya makakapagpa-reserve. Ano namang halaga ang 20,000 piso? Pinagbigyan ko ang tatay ko ng kaunting tulong. Madali lang siyang nakakuha ng reservation. Ay naku, talagang karapat-dapat sa anak ng banker na ganito, ang makakuha ng ganitong asawa. Talagang swerte ang pamilya niyo. Hindi ko alam si Qin Feng. Yung cute na yun. Saan na kaya yun sa pabrika ng hotel? Nag-aasikaso ng handaan? Sigurado akong nasa isang maliit na karinderya sa baryo. Nag-aasikaso ng salo-salo. Qin Feng, nandito na ako. Hotel Elliston. May handaan ba? Ikaw, saan yung maliit na kainan? May handaan? Sa Elliston. Ang ganda ng pagkakataon. Nandoon din ako. Hi, dito. Qin Feng,
Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para magpakasal. Nakabook ang aking salo-salo dito. Alam mo ba kung saan ito? Dito ay Hotel Alisdon. Si Yuking ng pamilya namin ay umasa sa kanyang ama at gumastos ng maraming koneksyon para makapag-book tayo dito. Ikaw, isang simpleng manggagawa, hindi ka karapat-dapat. Tama. Matagal ko nang narinig kay Bungwen ng pamilya namin na ikaw yung pinsan niyang nagbubuhat ng mga bato, di ba? Sinasabi ko sa'yo, kahit isang buhay mong buhatin ang mga bato, hindi kayang bilhin ng lahat ang pinakamura nilang putahe. Ito. Security. Ano na problema, miss? Paano kayo nakapagbukas ng pinto para sa mga ganitong mababang uri ng tao na makapasok sa amin? Magpakasal sa parehong hotel. Mabilis, itaboy mo ako palabas. Qin Feng, yung hotel na in-reserve mo, dito ba talaga? Talagang nakakahiya. Qin Feng, tayo. Baka nagkamali kayo ng hotel. Hindi kami nagkamali. Ito talaga ang nabook ko na salo-salo. Ginoo at Ginang. Kayo po, mayroon po ba kayong pagsumite ng imbitasyon mula sa aming hotel? Ayan, ito ang aking paanyaya. Ginoo at Ginang, pumasok kayo. Qin Feng, nasaan ang iyong paanyaya? Hindi ba? Hindi mo maipakita. Nakikita ko siya. Sobrang nagmalaki na siya. Ngayon, nahuli na siya. Kayo nga, dito na lang kayo sa labas. Yung natirang pagkain namin. Ihahatid ko ito para matikman ninyo. Tao, nawala ang mukha ko dahil sa iyo. Tara na. Hey, hindi pa ako gumagalawan. Bakit ka makakapagpasok? Ito ang aking imbitasyon. Ito ay VVIP na imbitasyon. Tawagin ang tao. Dumating ang mahal na bisita. Umalis, umalis. Mangyaring mauna kayo. Sabi ko na hindi ako gagalaw. Hindi kayo makakapasok. Qin Feng, ikaw. Anak, ito bang Qin Feng? Totoo ba talaga? Nakakuha na ng hotel na ito. O ano man, si VIP mga espesyal na bisita. Mas maganda ang trato kaysa sa atin. Nanay, huwag kang magpaloko sa kanya. Isa lang siyang mabaho at ordinaryong manggagawa. Paano siya makakakuha ng VIP na imbitasyon? Naiintindihan ko. Sigurado ako. Kasabwat siya ng gwardiya. Nagtulungan sila. Gusto lang niyang magpanggap sa harapan natin. Na parang mayabang. Tama, tiyak na ganito nga. Itong amoy ladrilyo na ito, ay pinahirapan ako ngayon. Ang hirap. Mamaya, makikita mo kung paano ko siya parurusahan. Anak, ang hotel na ito na in-reserve mo, napaka-astig. Tiyak na gumastos ka ng marami, di ba? Ikaw talaga. Alam mo ba, ito ay Aliston Grand Hotel. Ang average na gastos, kailangan ng hindi bababa sa 20,000. Karaniwang gastusin, 20,000. Qin Feng, saan ka talaga kumuha ng pera para mag-book ng ganitong mamahaling hotel? Huwag naman sana, hindi ka ba nangutang sa mataas na interes? Na, ikaw at si Wiwi ay nagpakasal. Kaya't sana, huwag tayong mangutang ng mataas na interes. Huwag kang mag-alala, ang mga perang ito ay kumita sa pamamagitan ng ang aking salita. Ano? Bibig. Sa bibig. Pumasok na tayo. Bumukas kayo. Bakit? Kayong dalawa, mga mababang uri, ano nang nangyari? Gumamit ng hindi tamang paraan para makapasok sa Aliston Hotel. Talaga bang inisip mo na ikaw ay mataas na tao? Sinasabi ko sa inyo, ang Jin ay nakaukit sa buto. Kung ikaw ay itinanganak na mahirap, magiging mahirap ka habang buhay. Lahat sila ay mga mahihirap. Bakit ka ganyan makipag-usap? Sino ka ba? Hindi mo alam ito. Sasabihin ko sa'yo, biyenan ko siya. Siya ang anak ng presidente ng Jinhui Bank. Siya ang anak na babae ni Pangulong Zhao. Zhao, Pangulo Zhao. Hindi kami pwedeng magalit. Alam na kung bakit hindi pwedeng magalit. Kaya't sa araw na ito, ang pintuang ito, dapat kami ang mauuna. Lahat kami ay nandito para magpakasal. Bakit ako ang dapat magbigay daan sa iyo? Anak, hayaan na lang natin siya. Siyempre, anak siya ng presidente. Tayo ay mga ordinaryong tao. Hindi tayo makakapag-away. Ano naman kung anak siya ng presidente? Nung nandyan ang tatay mo, nagsisilbi sa akin. Hindi mo pa alam kung saan. Ipapadala. Ikaw, cute ka. Sinabi mo na si Pangulong Zhao sa iyo, ay nakangiti. Kaya Safi, anong katayuan mo? Karapat-dapat ka ba? Tatay, tingin ko itong si Qin Feng. Talagang mahirap ang kapalaran. Ngayon, nahuli na siya. Galit na siya. Kung hindi ka maniniwala, hintayin mo si Zhao Qianjiang. Pagdating niya, malalaman mo. Ikaw, maliit na cute. Noong una sa tapat ng bangko, yung si Director Zhao, ay talagang aktor lang. Kapag dumating na si Director Zhao, maghintay ka na lang na mamatay. Ay, ikaw na lang ang naghanap ng kamatayan. Huwag tayong madamay. Sige. Sabi mo ang tatay ko sa'yo, ay nakangiti. Ngayon tatawagan ko siya, para malaman kung, kilala ka ba talaga? Ikaw, cute ka. Tumangging tumawag. Mabait na anak, kakatapos lang ni Dad, naghahanda na para, sa kasal mo. Anong nangyari? Hello, Dad. Narito ang isang cute na bata. Sabi niya kilala ka niya, at sinabi niyang ikaw sa kanya, ay palaging nakayuko. Tingnan mo kung kilala mo siya.
Ano yun? Hindi ko siya kilala. Mabait na anak. Sa labas, nakikipag-ugnayan ka sa iyong ama. Ginagamit ang pangalan ng iyong ama. Ganoon din ang panlilim lang. Maraming ganito. Huwag kang magpapaloko ah. Opo, Itay. Nandito ako sa venue ng kasal. Naghihintay sa iyo. Narinig mo ba? Tatay ko. Hindi talaga kilala. Ikaw, cute ka. Narinig mo ba yon, King Feng? Ikaw, cute ka. Kapag mahirap, huwag masyadong magpakaarte. Ano na ngayon? Nahuli ka na, di ba? Naaalala ko. Nung huli kong nakita, si Zhao Qianjiang. Hindi pa siya bulag noon. Maghintay kayo, darating siya. Papapagsalita ko siya sa harap para humingi ng tawad. Ikaw, Qin Feng, kung hindi ayos na lang, hayaan mo na silang pumasok muna. Impossible. Magtitiwala ka sa akin. Ngayon sa hotel na ito. Kahit sa buong Hiqing, walang sinuman ang mas marangal kaysa sa atin. Ngayon, ang pintuang ito. Kailangan tayo ang mauna. Ikaw, ang cute mo. Sinabi mong mataba ka, humihingal ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, ang pintuang ito. Tayo lang ang makakapasok. Tama. Umalis ka rito. Magpakalma tayong lahat. Ako ang manager ng hotel. Anong nangyayari? Manager ka ba? Saktong-sakto. Ngayon kasi, nagsasagawa kami ng kasal dito. Nakapag-ayos na ng salo-salo dito. Itong maliit na cute, hindi ko alam kung saan siya nakasama, at sinasabi pa na ang lugar na ito ay siya ang nag-ayos. Talaga, bakit di nyo agad siya asikasuhin? Ngayon, ang aming hotel ay talagang nakatanggap ng dalawang mga bagong reserbasyon. Isa sa mga ito ay ang pinakamaliit na liulihon, nasa basement. At ito naman ay ang pinakamahalagang bahagi ng aming hotel. Silid na numero 1. Maaari ko bang malaman sino ang nagtakda ng silid na numero 1? Ang tatay ko ay presidente ng bangko. Siya ang nagtakda para sa akin. Tiyak na ito ang pinakamahusay. Tama iyon. Sa kakayahan ng aking biyenan, tiyak na ito ang napili. Silid number 1. Pasensya na, itong silid number 1. Ako ang nagtakda nito. Hindi ko narinig ng mali, di ba? Ang ibig mong sabihin, mas magaling ka pa sa Ginoong Zhao Jinhui. Yung hindi kayang mabuhok ng matanda, na kaya mong mabuhok ng basta-basta. Tatay, anong sinasabi mo? Si Qin Feng, ang cute na bata na ito. Siguradong, ito ang pinakamaliit at pinakapangit na silid. Kumain ng kaunting natirang pagkain, ay ayos na. Dahil hindi kayo naniniwala. Paano kung magtaya tayo, okay lang ba? Ano ang itataya? Manager. Dapat ay may nakasabit na mga nakarehistrong tao sa Hall No. 1. Nakaayos na ang mga larawan ng kasal. Kung ganun, buksan natin ang pinto at tingnan. Kanino ang larawan ng kasal na ito? Hindi ba't alam na natin, yung matatalo, dapat lumuhod at tawaging tatay? Asawa, tumaya ka na lang sa kanya. Hindi ko na ito mapaniwalaan. Yung dalawang ito, ang mga wedding photo ng mga tao sa ilalim ng lipunan, ay karapat-dapat bang ipakita? Sa Hall No. 1. Ayos. Tumaya ako sa iyo. Sandali, tawagin mo siya na itay. E di tayo ba? Kasing edad na. Ay, tingnan mo yang. Hinahanap mo, nakakahiya at nakakaulo na bagay. Sa araw ng kasal, nawala ang aming magandang mukha. Lahat tayo'y nahiyang lahat. Qin Feng, sigurado ka bang ito ang silid na itinakda mo? Siya akong sigurado. Qin Feng, sandali lang. Kneel down ka at tawagin mo akong tatay. Sana. Matigas din ang iyong bibig. Tara. Ito, paano ito posible? Naka-display dito ay talagang ang wedding photo ni Qin Feng. Kaya pala nakatakda sa Hall No. 1 ay talagang si Ginoong Qin. Mga ginoo at ginang, nakita nyo na, ang nakasabit sa silid na ito ay talagang ang larawan ng ginoong ito at ng kanyang asawang ikinasal. Kayo, lumabas na. Qin Bawen, gusto mong tumakas? Meron ka bang nalimutan? Ikaw? Hindi possible. Hindi kayang i-book ng tatay ko. Ang bulwagan, ikaw na isang tagabuhat, paano ka makakakuha? Nakuha ko na. Sigurado akong nakalusot ka, at pinalitan ang mga litrato ng iyong sariling damit pangkasal. Tama. Siguradong ganito, anong klaseng tao na si Qin Feng? Alam na nating mga kamag-anak kung ano ang nasa isip, kung makuha niya ang Hall No. 1. Kahit ang inahing baboy ay makakaakyat sa puno. Oo nga. Mabilis kayo, paalisin niyo sila. Sa araw na ito ng saya, talaga namang nakakainis. Bakit ka nandyan lang? Mabilis, paalisin mo na. Ginoo, pakisama muna kami sa labas. Kaya. Dahil sinabi nila na ako'y nagbubuhat ng mga bato, akala ng hotel ninyo na hindi ko. Kaya ang bayad dito sa bulwagan, tama ba? Kaya kahit na ito, nakadisplay ang aking wedding photo. Pumili rin kayo na maniwala sa kanila, di ba? Qin Feng, tao. Kailangan mong ituwid ang iyong posisyon. Ngunit, dahil sa iyo, sa ganitong katindihan ng pagtitiyaga, bibigyan kita ng huling pagkakataon na patunayan ang iyong sarili. Tayo ay magkumpara sa ikatlong item. Magbigay ng handog. Sige, makikipagkumpetensya ako sa iyo. Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Sino ang matalo?
Lumuhod ka at tawagin akong itay. Sino mang hindi lumuhod, apo siya. Tawagin niyo ang tao. Ihanda ang aking dowry. Isang bundok ng salapi. Isang marangyang tahanan sa yunding tiyangong. Isang jade na espada. Isang perlas mula sa dagat silangan. Talaga namang anak siya ng Tianhai. Sobrang yaman ng kanyang mga galaw. Itong mga handog, umabot na ng 500 milyon. Ano? 500 milyon? Ay naku, kung matanggap lang natin ito, 500 milyong halaga ng dote. Papangarap akong magising na nakangiti. Pero ito'y wala namang 500 milyong lang naman. Mama, mamaya ang matatanggap ninyong dote ay mas mahal pa dito. Buisita, hindi pa kasalitong ito. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, Qin Feng, kung ang handog sa kasal ngayon ay hindi umabot sa ating kasiyahan, hindi ka makakapagpakasal. Qin Feng, nasaan ang handog mo? Hindi naman ito masyadong pangit. Hindi mo ba ito maipakita? Nagsasabi lang ako ng mabuti para sa'yo. Kung matalo ka, kailangan mong lumuhod at tawagin akong itay. Hindi lang yan. Kailangan mo pang ibigay ang iyong asawa. Ihandog mo. Hayaan ang kabilang panig na humawak nito. Anak, ano ang inihanda mong dowry? Ano ba talaga ito? Qin Feng, may oras ka pang magsisi. Huwag mag-alala. Ang dapat magsisi ay hindi ako, kundi sila. Tao, dalhin ang aking bigay. Tao, dalhin ang aking bigay. Narito na ang bigay. Qin Feng, ang iyong dowry ay tubig mula sa mineral. Sa tagal kong nabuhay, ito ang unang pagkakataon na nakita ko na may nagbigay ng 15 balde ng tubig mula sa mineral. Kayo mga mahihirap, talagang kakaiba kayo. Tao, ngayon ay isang masayang araw. Naghanda ka ng ilang mga balde ng tubig at sinabing gagamitin ang dote para lokohin kami. Akala mo ba madaling lokohin si Ginoong Li? Ganoon ba? Ngayon, ang kasal na ito, hindi na matutuloy. Anak, umalis na tayo. Sandali lang, ito ay hindi ang aking dote. Ang tunay kong dote nandyan. Ang tunay kong dote nandyan. Tao, pinaabot sa iyo ang bride price. Pinapahawakan mo sa ibang tao. Anong gagawin mo sa tubo? Ito ay hindi basta-basta, karaniwang tubo. Ang tubong ito ay direktang nakakonekta sa vault ng bangko. Sa oras na ito, kahit gaano kalaki ang balance ng aking gift card na lumalaki, 3, maari itong dalhin anumang oras. Sa pamamagitan ng pipa na ito, ikaw, ano ang halaga ng pera sa iyong PIN card? Ganito lang, tapos gagawin pang handog. Akala niyo ba bobo kami? Mom at Dad, tignan niyo lang mabuti. Sandali lang, makakakuha kayo ng gaano karaming handog. Ayos lang. Gusto kong makita itong sirang tubo, kung anong makukuha dito. Qin Bawen, hindi ba't araw-araw mong sinasabi na ikaw ay kumikita sa negosyo, samantalang ako, kumikita kahit sa pag-inom ng tubig, bahay. Qin Feng, anong balak mo? Sinasabi mo pa na makakakuha ng pera sa pag-inom ng tubig. Baka nagiging baliw ka na. Qin Feng, huwag ka nang uminom. Anak, huwag kang magulo. Qin Feng, uminom ka na ng isang timba. Nasaan ang pera? Bakit wala akong kahit ano? Nang makita, uminom ng tubig para kumita. Nagbibiro ka ba? Akala ko, kahit huminga ka ng hangin, kikita ka rin. Tao, sino ang tumaya? Siya ang dapat tumanggap. Hindi ka ba dapat lumuhod? Tawagin mo akong itay. Huwag kang magmadali. Dumating na ba ang pera? Dumating na ba ang pera? Matandang tao, pakinggan mo, anong tunog ito? Mukhang galing sa tubo. Ang daming pera. Hindi ba totoo ang sinasabi ng tamad na ito? Totoo talaga. Kahit na umiinom siya ng tubig, kumikita siya. Matanda. Ang daming pera. Umunlad na tayo, Mom at Dad. Sapat ba ang perang ito? Magdadagdag ako ng isa pang balde para sa inyo. Pangulo, may masamang balita. Ang balance ng account ni Qin Feng ay tumataas ng 50 milyon bawat segundo. Ngunit sabay nito, ito rin ay bumababa sa parehong bilis. Kinuha ng kalahating oras na. Ano? 50 milyong bawat segundo. Saan napunta ang pera na kinuha? Lahat. Ayon sa hinihiling ni Ginoong Qin, diretso gamit ang money transport pipe. Nakarating na sa Alice Hotel. Alice Hotel. Diyan gaganapin ni Yuking ang kasal. Bilisan mo. Bumilis ka. Sige.
Tama ba ang mga handog ng mga magulang? Ah, oo, masaya kami, masaya. Masaya, haha. Kinfeng, tama nga ako. Ikaw talaga ang aking magandang manugang. Kaya nga, Kinfeng, saan mo nakuha ang perang ito? Oo nga, anak. Sinasabi mong kumikita ka sa pag-inom ng tubig. Totoo lahat iyon. Naku, kumikita sa pag-inom ng tubig. Ganito ba ang sinasabi sa mga batang 3 taong gulang? Naniniwala ba kayo? Tingin ko, ang mga perang ito ay peke. Biro lang ito sa inyo. Kim Bawen, nagsalita tayo ng maayos. Sino ang matatalo? Sino ang dapat yumuko at tawaging tatay? Ano? Gusto mo na namang magpanggap? Pauyukin mo ako at tawaging tatay. Karapat-dapat ka ba? Tingin ko. Dapat kang yumuko ngayon din at tawaging tatay. Sino nandyan? Tulungan niyo akong pigilin siya. Papaluhurin siya at papatawag ng tatay. Hey, bitawan mo siya. Huwag mong galawin ang anak ko. Tama na. Tama na. Tatay, finally nandito ka na. Ang cute nito Ninakaw ang inreserba mo. Hall no isa. At nagdulot siya ng gulo sa kasal ko. Sinasabi kong dapat siyang palayasin. Buwisit. Nagdusa na ang pamilya Zhao dahil sa iyo. Napakahirap, tatay. Bakit mo ako sinasaktan? Si Ginoong Qin ay aming bangko. Super VIP na kliyente. Magtatangkang ganyan sa kanya. Ano? Qin Feng. Siya ay isang super VIP na kliyente. Hindi ba? Ang silid na ito, talagang nakalaan kay Qin Feng. At ang perang ito ay hindi peking salapi. Qin Xiao, ayos ka lang ba? Dapat mo talagang pangalagaan ito, ang iyong mabait na anak na babae, at ang iyong mga mabuting in-law. Ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki. Tawagin ang tao, dalhin siya pabalik sa bahay. Mag-isip-isip sa sulok, tatay, Yuking. At kayo pang buong pamilya. Hindi pa kayo kasal. Nangahas kayong kuhanin ang aking anak, at nagdulot ng ganitong malaking gulo. Nais pa ninyong makipag-alyansa sa pamilyang Zhao. Sana'y maganda ang inyong iniisip. Ngayon, formal ko kayong sinasabihan. Kim Bawen, ikaw ay tinanggal. At, ang kasal mo sa aking anak na babae, ay itinuturing na walang bisa. Huwag naman, tatay. Tatay, tapos na. Ngayon, ang kasunduan sa pamilya ni Director Zhao ay walang halaga na. Wala nang natira. Qin Feng, alam kong ikaw ay isang mabuting bata na makakagawa ng malaking bagay. Kailangan mong alagaan ang iyong tiyahin. Qin Feng, hindi marunong makitungo ang pinsan mong si Bawen. Huwag mo na siyang isumbat. Tayo ay tunay na magkadugo. Huwag kalimutan, at ang aking tiyo sa asawa. Qin Feng, kakayanan na kumita ng pera na parang umiinom ng tubig. Nasiyahan ka ba sa paggamit nito? Kahit na, talagang kumita ng maraming pera. Ngunit, mas marami ang pera sa kamay, mas lalo akong hindi makapagpasya. Kung sino sa paligid ko ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Ngayon, sa halip, parang mas maganda pa ang simpleng buhay noon. Ayos lang. Sa tingin ko, mas mabuti pa ang bawiin mo na lang. Gusto kong kumita gamit ang aking sariling mga kamay. Para kumita, dahil naisip mo na ng mabuti. Kukunin ko ang iyong kakayahan. Qin Feng, ano bang iniisip mo? Wei, naisip ko. Kung sakaling mawalan ako ng pera sa hinaharap, willing ka pa bang makasama ako? Siyempre naman, ang mahal ko ay ikaw bilang tao. At saka, basta tayong dalawa, sama-sama tayo, naniniwala ako, lahat ng bagay ay darating.